KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 561 hanggang 570. Ika-57 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 561. Tinabi mo na ang iyong junior apprentice na kapatid ang nauna. Ang mga alagad na nagalit sa satirical na mga puna kay Huang Xiaolong para sa kanyang walang kabuluhang pagmamataas ngayon ay parang isang malaking piraso ng mabahong tokwa ang nakatusok sa kanilang lalamunan. Lahat ng kanilang galit at kalungkutan ay napalitan ng takot, pagtataka, at pagkabigla. Ang ilang mga alagad na may mababang lakas na nakatayo malapit sa entablado ng arena, ang mga parehong gumawa ng pinakamaraming ingay at mapanuksong pananalita ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kung si Wang Baoyuan ay isang walang katulad na henyo para sa kanyang tagumpay sa late Second Order mula sa First Order God Realm sa loob ng 3 taon, ano si Huang Xiaolong na nakapasok sa Second Order God Realm mula sa Half-Step God Realm. Kung ikukumpara kay Huang Xiaolong, ang henyo ni Wang Baoyuan ay mas masahol pa sa mga latak. Ang masalimuot na damdamin ay bumangon sa puso ng mga disipulo na tuwang-tuwa na nagpupuri para kay Wang Baoyuan kanina. Sa 3 taon na, mula Half-Step God Realm hanggang Second Order God Realm. Nang walang labis na pagmamalabas, nalampasan nito ang lahat ng mahuhusay na nauna at wala ng iba pang kahalili sa gawaing ito. Walang sino mang naruroon sa arena ang nakarinig ng anumang henyo ng Black Tortoise Galaxy na lumagpas mula sa kalahating hakbang na God Realm hanggang sa Second Order God Realm sa loob lamang ng 3 taon. Ang bilis na ito ay sapat na upang takutin ang iba sa kanilang isipan. Bukod dito, si Huang Xiaolong ay tila hindi isang karaniwang Second Order God Realm, na kayang talunin ang mas mataas na kaharian na si Wang Baoyuan, na nagtataglay din ng fabled and destructible Vajra physique, sa isang strike. May isip lamang ng isang tao ang kakilakilabot na lawak na naabot ng lakas ni Huang Xiaolong. Isang mahinang tapik mula sa kanyang mga paa ang bumasag sa Hidden Dragon Arena stage, malinaw na patunay na ang lakas ni Huang Xiaolong ay kapantay man lang ng isang Third Order God Realm Master. Sino ang makakatiyak kung ito ay maagang Third Order, Mid-Third Order, o Late Third Order God Realm? Sa kalaunan, muling bumalik ang atensyon sa walang malay na figurang nakahandusay sa lupa na parang patay na aso. Biglang naisip na sinabi ni Wang Baoyuan kay Huang Xiaolong na lumuhad at humingi ng awa ay parang balentuna. Napakamuwang, napakamapangahas. Si Wang Baoyuan ay walang iba kundi isang tumatalo na payaso bago si Huang Xiaolong. Para kay Huang Xiaolong, si Wang Baoyuan ay walang pinagkaiba kina Exining at Luokay. May gustong humamon. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa entablado habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, ang kanyang mga mata ay nagwawalis sa natitirang 8 nangungunang 10 disipulo, sa wakas ay huminto kay Gudaleng. Kasunod ng direksyon ng kanyang tingin, lahat ng mga mata ay napalingon kay Gudaleng. Namula ang mukha ni Gudaleng, hindi siya kumikibo o nagsalita. Bago magsimula ang pagtatasa, inakala niya na sa pamamagitan ng pagpasok sa Second Order God Realm at pagpractice ng Solitary God's Infinitude Technique hanggang sa ika-100 layer, ang pagkatalo kay Huang Xiaolong ay isang casual na pagwawagayway lamang ng kanyang kamay. Sa katunayan, naisip niya na ang isang daliri ay higit pa sa sapat upang patagin si Huang Xiaolong sa lupa. Katulad ni Wang Baoyuan, natural na ipinagkaloob ni Gudaleng na siya mismo ang pinakaunang kampyon sa unang pwesto, samantalang si Huang Xiaolong ay hindi kwalipikadong makipagkompetensya sa kanila. Pero ngayon, hominin o hindi? Iyon ang tanong. Kahit na ang huli na Second Order God Realm na si Wang Baoyuan ay halos hindi na humihinga matapos matamaan si Huang Xiaolong. Kung umakyat siya, ano ang magagawa niya? Kabuong katapatan sa kanyang sarili, hindi siya gaanong mas malakas kaysa kay Wang Baoyuan. Kung hahamunin niya si Huang Xiaolong, malamang na hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyang Wang Baoyuan, na matatalo sa isang galaw lang. Naging malungkot ang ekspresyon ni Gudaleng habang tumatakbo ang mga isiping ito sa kanyang isipan. Sa huli, huminga siya ng malalim at nanatili sa kinatatayuan niya.
Sa pagmamasid sa ekspresyon ni Godeleng, malinaw sa karamihan na sumuko na siya sa hamon. Ang ilan ay napabuntong hininga, ang ilan ay umiling-iling, at ang iba naman ay nagkaroon ng maingay na kaguluhan. Ang mga alagad na sumuporta kay Godeleng ay labis na nadismaya. Naisip nila ang eksena kung saan natalo ni Godeleng si Huang Xiaolong na nagpakita ng labis na lakas, ngunit walang milagrong nangyari. Si Godeleng ay walang lakas ng loob na hamanin. Hindi naghamon si Godeleng, hindi na kailangang sabihin, si Jiang Shaos at ang iba pa ay hindi gaanong hilig na humamon. Kahuli, nang walang anumang suspense, si Huang Xiaolong ay idineklara na kampyon ng Outer Disciple Assessment ng terminong ito. Sa manor ng Institute Principal, si Principal Feng Yang ay nakatambay sa main hall at umiinom ng tsaa. Nagtataka ako kung paano nangyari ang batang iyon. Pangatlo o pang-apat. Ang kanyang malambot na boses ay umalingaw sa bulwagan, bumubulong sa sarili. Maaaring hindi alam ng iba ang tunay na lakas ni Wang Baoyuan, ngunit alam niya. Late Second Order God Realm. Malaki ang pag-asa niya kay Huang Xiaolong, nauunawaan kung gaano katakataka ng isang henyo ang kanyang ikaapat na disipulo, gayunpaman, kahit gaano kataas ang kanyang pag-asa, at kasing talino ng kanyang disipulo, hindi siya walang muwang para maniwala na si Huang Xiaolong ay isang late second order na kalaban ni Wang Baoyuan. Para kay Godeleng, sa kanyang second order God Realm na lakas at naabot niya ang ika-100 layer ng Solitary God's Infinitude, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Wang Baoyuan. Kaya naman, ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Huang Xiaolong na ang pagsisikap para sa nangungunang tatlo ay sapat na. Sa puntong ito, nakita niyang nagmamadaling pumasok sa pangunahing bulwagan ang kanyang pinakamatandang alagad na si Liu Yun. Ang kanyang panganay na disipulo, si Liu Yun, ay palaging kalmado at matatag, hindi kailanman nagpakita ang disipulong ito ng ganoong panig sa kanyang harapan, na pumukaw sa pagkamahusisa ni Institute Principal Feng Yang. Ano ito? Lahat ay nagmamadali at naguguluhan. Nagsalita si Feng Yang. Guro, nakita ni Liu Yun ang kanyang guro habang naglalakad siya papasok sa pangunahing bulwagan, mabilis na binati si Feng Yang. Gayunpaman, hindi pa niya naiisip kung paano ipaalam sa kanyang guro ang mga detalye ng pagtatasa ng panlabas na disipulo sa panahong ito. Ilang saglit lang, nang marinig niya ang resulta, natigilan siya sa kinatatayuan bago niya naisip ang ipaalam sa kanyang guro at nagmamadaling pumunta. Bahagyang kumunat ang noo ni Feng Yang sa pananahimik ni Liu Yun, nalabas na ang resulta. Oo, Master, lumabas na ang resulta ng top 10 ranking. Magalang na sagot ni Liu Yun. Napatingin si Feng Yang sa direksyon ni Liu Yun, medyo malungkot ang boses niya, ano ang nakuha ng iyong junior apprentice brother? Pang-apat na pwesto o ika-5 pwesto? Kaagad na naging kakaiba ang ekspresyon ni Liu Yun, pinipigilan ang kanyang sarili na huminga ng malalim, sinusubukan ang kanyang makakaya na magsalita sa pinakakalma na tono na maaari niyang makuha, sa pagsagot kay Master, ang kapatid na junior apprentice ang nangunguna. Matamang tumango si Feng Yang, hindi pa ganap na nerehistro ang mga salita. Ano? Unang lugar. Tinabi mo na ang iyong kapatid na junior apprentice ang nakakuha ng unang pwesto. Ilang sandali pa, sa wakas ay nag-react si Feng Yang. Ang kanyang kamay ay huminto sa himpapawid, hawak ang tasa ng tsaa habang ang kanyang ulo ay nakaangat na may hindi makapaniwalang ekspresyon na nakatingin kay Liu Yun. Seryosong tumango si Liu Yun, nagniningning ang pananabik sa kanyang mga mata, ganun nga, guro. Ang pang-apat na kapatid na junior apprentice ang nanguna, bukod pa rito, natalo niya si Wang Baoyuan sa isang galaw lang. Tinalo si Wang Baoyuan sa isang galaw lang. Uli ikalawang utos Wang Baoyuan. Ang tasa sa mga kamay ni Feng Yang ay nadulas, bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit ito ay ganap na hindi pinansin ni Feng Yang at Liu Yun. Nanlaki ang mga mata ni Feng Yang habang tumutunog ang kanyang utak. Ang ikaapat na junior apprentice na kapatid na lalaki ay hindi lamang nakapasok sa God Realm, siya ay umabant pa sa Second Order God Realm. Nagpatuloy si Liu Yun habang nanginginig sa pananabik, ang lakas ng isang strike ng 4th junior apprentice brother ay maaaring pumutok sa Hidden Dragon Arena stage na maihahambing sa isang 3rd Order God Realm.
Nabasag ang entablado ng Hidden Dragon Arena sa isang strike. Lalong tumindi ang ugong sa utak ni Feng Yang. Pagkatapos talunin ng 4th junior apprentice brother si Wang Baoyuan sa isang strike, labis itong natakot kay Gudeleng kaya hindi siya nang ahas na hamanin. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Liu Yon. Ang sinabi pagkatapos noon ay hindi pumasok sa tainga ni Feng Yang. Sa kanya, biglang tumahimik ang mundo. Ilang sandali pa, biglang sumabog si Feng Yang sa malakas na tawa, walang pidgel, hanggang sa nakalimutan niya ang sarili. Sa sandaling ito, nadama ni Feng Yang na napakapalad niyang makatanggap ng walang katulad na henyo gaya ng kanyang disipulo. Sa mismong sandaling ito lamang niya napagtanto, ang talento ng ikaapat na disipulong ito ay malayong lumampas sa kanyang inaakala. Ito ay higit na nakakatakot. Ang ikaapat na disipulong ito ay nagbigay sa kanya ng isang sorpresa, isang malaking sorpresa. Makalipas ang kalahating araw, ang mga panlabas na disipulo ay nangunguna sa 100 ranggo ay inihayag. Tinalo ni Huang Xiaolong si Wang Baoyuan sa isang galaw, nakasindig si Gudeleng hanggang sa puntong hindi nang ahas na hamanin ang kumalat na parang mabangis na unos na umiihip sa bawat sulok ng Black Tortoise Galaxy. Nakakaloka. Ang mga karakter sa antas ng ninuno at mga patriarch ng Super Forces, ang mga first rank power ay nagulat lahat. 3 taon mula half-step God Realm hanggang second order God Realm. Bukod dito, may lakas na maihahambing sa third order God Realm. Ito ay lumampas sa saklaw ng imahinasyon ng karamihan sa mga tao. Matapos matanggap ni Huang Xiaolong ang mga premyo sa unang pwesto at bumalik sa asyenda, tinitigil siya ni Feng Yang ng tila kalahating araw. Nagdulot ng mga goosebumps na gumapang sa balat ni Huang Xiaolong bago siya nakahanap ng dahilan na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo para dito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 562. Tinakop ng iba. Ang maluwalhating panalo ni Huang Xiaolong laban sa isang huling second order God Realm na si Wang Baoyuan sa panahon ng pagtatasa ng mga outer disciples ay nagpalaki ng matinding pagkabigla sa buong puwersa ng kalawakan sa loob ng halos isang buwan bago ito tuluyang tumahimik. Sa loob ng isang buwang ito, si Huang Xiaolong ay nanatili lamang sa loob ng manor ng Institute Principal upang magtanim at hindi lumabas ng manor. Matapos ang pagsulong sa Second Order God Realm, napansin ni Huang Xiaolong na ang oras na maaari siyang manatili sa Hell ay tumaas sa halos isang araw. Nang maubos ang kanyang battle chi, ang recovery period ay nabawasan na ngayon sa bahagyang higit sa isang oras. Siya ay higit na natuwa sa pagtuklas na ito. Habang siya ay nasa peak late First Order God Realm, maaari lamang siyang manatili ng 2 hanggang 3 oras, ngunit ngayon, ang kanyang cultivation sa impyerno ay tumaas ng 7 hanggang 8 beses. Bago ito, kailangan niya ng isang araw at isang gabing oras para mabawi ang kanyang pagod na battle chi, ngunit ngayon ay nabawasan ito ng 1 oras lamang. Ito ay lubos na nagpapataas ng bisa at bilis ng paglilinang ni Huang Xiaolong. Noong una, tinansya ni Huang Xiaolong na kakailanganin niya ng 3 taon upang makapasok sa Third Order God Realm, gayunpaman, sa loob ng hindi hihigit sa 2 taon, marahil hindi kahit 2 taon, maaari na siyang makapasok sa Third Order God Realm. Lumipas ang mga araw, humigit kumulang 2 buwan ang lumipas mula noong pagtatasa ng mga panlabas na disipulo. Sa partikular na araw na ito, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang nakagawiang paglilinang. Dapat mayroon na akong sariling patio ngayon. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Bagamat ang espiritual na enerhiya sa manor ng kanyang guro ay sagana, ito ay walang kinalaman kay Huang Xiaolong dahil ang espiritual na enerhiya sa impyerno ay higit na dalisay at mas mataas na grado. Higit sa lahat, hindi talaga comfortable para sa kanya na magtanim dito sa pangmatagalang batayan. Ayaw niyang ilantad ang mga sikreto sa kanyang katawan sa puntong ito, kasama rito ang kanyang Master Feng Yang. Halimbawa, ang Dragon Pearl, ang pag-iral ni Dragon Emperor Altair, o na maaari siyang magpatawag ng gateway sa impyerno, papasok sa mas mataas na mundo upang linangin anumang oras. Kaya naman, nagpa siya si Huang Xiaolong na umalis sa manor ng kanyang master.
Ang bawat panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay maaaring magkaroon ng kani-kanilang patio. Isa na siyang second order God Realm at ang unang nagwagi sa Outer Disciple Assessment, higit pa siyang kwalipikadong ma-promote sa Inner Disciple. Sa Black Warrior Institute, bago ma-promote ang isang panlabas na disipulo sa isang panloob na disipulo, kailangan nilang matugunan ang dalawang kondisyon. Isa, maabot ang God Realm sa cultivation, at dalawa, na inilagay sa top 30 sa Outer Disciple Assessment. Nang makapagpas siya, lumabas si Huang Xiaolong sa manor ng Institute Principal, muling nagtungo sa Supreme Harmony Hall upang kunin ang kanyang panloob na Disciple Robe at Identity Token. Ang paglalakbay ay isang maikli. Ito ay Huang Xiaolong. Ang paglitaw ni Huang Xiaolong sa Supreme Harmony Hall ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga disipulo na dumating upang kunin at iulat ang mga gawain. Nagsumang kanilang mga mata kay Huang Xiaolong. Talaga bang natalo nitong Huang Xiaolong si Wang Baoyuan sa isang galaw? Narinig ko na ang huling second order God Realm ni Wang Baoyuan at ang pinakamataas na late second order henyo ay hindi niya kalaban. Ang mga panlabas na alagad na hindi nakapanood ng pagtatasa ay nagpahayag ng kanilang pagdududa at hinala. Sa katunayan, nang hindi nasaksihan ng sariling mga mata ang kaganapan, na naririnig lamang ito sa pamamagitan ng salita ng bibig, halos walang sino man ang maniniwala. Hindi lihim na si Huang Xiaolong ay isang half-step God Realm lamang 3 taon na ang nakararaan. Malamang na ito ay ilang pinalaking chismis, hindi ka panipaniwala na natalo niya si Wang Baoyuan, na sinasabi na ginawa niya ito sa isang galaw ay masyadong peke. Pumasok si Huang Xiaolong sa bulwagan, hindi pinapansin ang lahat ng ingay sa paligid niya. Pumunta siya sa side hall para ipamahagi ang mga Inner Disciple Identity Token at Robe. Nang makita ng kinauukulan, si Elder Sufa, si Huang Xiaolong, siya ay labis na magalang. Matapos ibalik ni Huang Xiaolong ang Outer Disciple Identity Token at Robe, personal niyang ibinigay kay Huang Xiaolong ang kanyang bagong Inner Disciple Identity Token at Robe. Personal pa niyang inihatid si Huang Xiaolong palabas ng side hall. Sa buong kasaysayan ng mga panloob na disipulo, si Huang Xiaolong ay marahil ang tanging nakatanggap ng ganitong antas ng kagandahang loob. Matapos umalis sa Supreme Harmony Hall, hindi siya kaagad tumungo sa kanyang sariling patio, ngunit bumalik sa manor ng Institute Principal upang ipaalam sa kanyang guro ang bagay na ito. Noong una, hindi sumang-ayon si Institute Principal Feng Yang na payagang umalis si Huang Xiaolong. Kahit na si Huang Xiaolong ay na-promote bilang Inner Disciple at may sariling courtyard, ang espiritual na enerhiya doon ay hindi maihahambing sa kanyang manor. Nag-aalala siya na magkakaroon ito ng masamang epekto sa paglilinang ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, nang makitang nakapagdesisyon na si Huang Xiaolong, hindi na iginiit ni Feng Yang. Mabuti kung ganoon. Sumang-ayon si Institute Principal Feng Yang, gayunpaman, maaari kang pumunta rito anumang oras para magsanay. Kung makatagpo ka ng anumang mga problema sa paglilinang, maaari ka ring pumunta at tanungin ako anumang oras. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa puso ni Huang Xiaolong. Sa kanyang pagkakaalam, kahit na ang eldest senior apprentice brother na si Liu Yun, second senior apprentice brother at third senior apprentice sister ay walang pribilehiyo na lumapit at humingi ng gabay sa kanilang master anumang oras, lalo na ang paglilinang dito. Oo, master. Magalang na sumunod si Huang Xiaolong. Mamuka ang bibig ni Institute Principal Feng Yang, gustong magsalita ng higit pa, ngunit sa huli, sinabi lang niya, mabuti, kung wala ng iba, maaari kang pumunta. Si Huang Xiaolong ay sumaludo ng maayos at umatras palabas. Umalis sa manor, si Huang Xiaolong ay nagtungo sa Misty Rain Mountain Range, kung saan matatagpuan ang lahat ng patio ng panloob na disipulo. Ang Misty Rain Mountain Range ay nasa hilagang sulok ng Black Warrior World, isang malayong distansya mula sa Central Region. Batay sa buong bilis ng paglipad ni Huang Xiaolong, ginamit niya ang buong araw na oras para makarating sa bulubundukin. Nakatayo sa himpapawid at nakatingin sa ibaba mula sa malayo, makikita ang mga taluktok ng Misty Rain Mountain Range, na nababalutan ng ethereal na mga unan ng ambon na tila malambot na ulan.
Ang mga maayos na gusali ay nakahanay sa mga taluktok ng Misty Rain Mountain Range na ito, malapit sa 20 o 30,000 ang bilang. Noong una, inakala ni Huang Xiaolong na ang bilang ng mga panloob na disipulo ay magiging ilang libo lamang sa kabila ng malaking bilang ng mga panlabas na disipulo, ngunit nalaman niya na ang bilang ng mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay malapit sa nakakagulat na 20,000 tao. Ilang araw na ang nakalipas, at talagang nabigla siya. Ngunit mabilis niyang naisip, sino man sa mga panlabas na disipulo ng Black Warrior Institute ay isang talento. Kahit na maaaring mahirap para sa iba na makapasok sa God Realm, para sa kanila, ang kahirapan ay mas mababa. Higit pa rito, kapag ang isa ay pumasok sa God Realm, ang kanilang natural na haba ng buhay ay tumaas ng husto, sa mga taon ng pag-iipon, hindi kakaiba na magkakaroon ng 20,000 panloob na mga disipulo. Ang cultivation courtyard ni Huang Xiaolong ay nakaayos sa isa sa mga matataas na tuktok, kung saan ang espiritual na enerhiya ay mas siksik at sapat. Kaya, ang mga cultivation courtyard na matatagpuan sa mga taluktok ay ang pinaka-perpekto. Sa pangkalahatan, ang mga cultivation courtyard ng mga bagong na-promote na panloob ng mga disipulo ay isa sa ayos ng mas malapit sa paanan, ngunit ang Huang Xiaolong ay inilagay sa isang tuktok. Maliban sa pagkuha niya ng unang pwesto sa Outer Disciple Assessment, nakisawsaw din siya sa liwanag ng Institute Principal na nakatanggap ng ilang karagdagang benepisyo. Sa isang kisap mata, lumipad si Huang Xiaolong sa isa sa mga taluktok, naabot ito sa loob ng ilang paghinga. Mayroong 12 courtyard sa tuktok, at nakita ni Huang Xiaolong ang kanyang mabilis. Baoran no. Sumulyap si Huang Xiaolong sa isang patio na nababalot ng siksik na espiritual na enerhiya at naglakad palapit. Ito ang patio na inayos para sa kanya, ngunit nang makarating siya sa pintuan, sumimangot ang kanyang mga kilay. Napansin kasi niyang activated ang array formation na nagpapakitang may nakatira na sa loob. Anong nangyayari? Nagkamali ba siya? Tumangala siya, sa itaas ng main door. Nakasulat sa 3 malalaking sinaunang karakter, malinaw na nakasaad na ito ang yard no. Ang kanyang bakuran ba ay inookupahan ng iba? Bukod dito, ang taong iyon ay mapangahas na naglilinang sa loob. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 563. Magiging baldado ang batang ito. Hindi na siya makapaghintay na makita kung sinong dakilang persona ang nasa loob na may lakas ng loob na kunin ang patio na nakaayos para sa kanya. Sa pag-iisip nito, itinuro ng daliri ni Huang Xiaolong ang kawalan. Agad, isang malakas na enerhiya ang bumaril. Dumagundong. Isang dumadagindong na dagindong ang umalingaungaw sa himpapawid na nagpapadala ng alon sa kalawakan. Ang biglaang umuungal na ingay na ito ay nagpaalerto sa panloob ng mga alagad na naglilinang sa kalapit na mga patio, at silang lahat ay lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. Siyempre, inalerto din nito ang dakilang persona na kasalukuyang nililinang sa yard no. Isa ni Huang Xiaolong. Ang restriction array sa paligid ng yard no. Isang ay kumislap nang lumabas ang isang disipulong nakasuot ng parehong panloob na disciple robe. Isang matangkad na binata na may pulang buhok at kaakit-akit na mga katangian ang lumabas sa looban. Sa sandaling lumabas ang pulang buhok na binata, isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, nakatitig sa mga punyal kay Huang Xiaolong. Sino itong batang ito? Parang isang taong na-promote pa lang bilang inner disciple. Isang baguhang na-promote pa lamang bilang panloob na disipulo ay nangangahas na tumakbo hanggang sa tuktok ng bundok, bukod pa rito, nakakagambala sa ating paglilinang. Ang ganitong kawalan ng batas, pagod na ba siya sa pamumuhay? Nang mapansin si Huang Xiaolong, ang mga panloob na disipulo na lumabas ay nagsimulang magpalit-palit upang saran si Huang Xiaolong. Agad naging maingay ang kapaligiran. Ang mga taluktok ng Misty Rain Mountain Range ay kadalasang inookupahan ng mga namumukod tanging henyo sa gitna ng mga panloob na disipulo, ang kanilang lakas ay walang alinlangan na kumakatawan sa creme de la creme ng pananim.
Sa katunayan, ang mga lugar sa tuktok ng bundok ay isinulat bilang isang restricted area para sa iba pang panloob na mga disipulo, kaya, walang karaniwang panloob na disipulo ang nangahas na humakbang sa tuktok ng mga lugar, natatakot na magagalit sila sa mga nangungunang henyo sa isang bulok na araw ng swerte at magtatapos. Nawawala ang isang braso o binti, o kahit pareho. Ang mga nangungunang henyo na ito ay karaniwang nag-iisa sa kanilang sarili sa closed-door cultivation, isa sa mga dahilan kung bakit wala ni isa sa kanila ang pumunta para panoorin ang Outer Disciple Assessment ilang araw na ang nakakaraan, na nagpapaliwanag ng dahilan kung bakit walang nakakilala kay Huang Xiaolong. Ang pulang buhok na binata na may malademonyong halindog, si Li Dufeng, ay malamig na tumitig kay Huang Xiaolong mula nang lumabas siya ng courtyard, munting pang, bago ka lang dito. Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng Misty Rain Mountain Range? Ang mga bagong na-promote na disipulo ay hindi pinapayagang umakyat sa rurok. Mga panuntunan ng Misty Rain Mountain Range. Inulit ni Huang Xiaolong nang walang pakialam. Hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang na ang Black Warrior Institute ay walang ganoong mga patakaran sa lugar, gayon din, itong yard no. Isang ay inilaan sa akin ng institute. Umalis ka na at humingi ng paumanhin, hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito. Ang lahat ng mas matatandang panloob na mga disipulo ay naiwan sa isang segundo na tulala sa kanyang mga salita. Walang inaasahan na ang isang bagong panloob na disipulo ay magiging mayabang, hindi lamang niya hinihiling si Li Dufeng na umalis, kundi pati na rin ang pagsasabi kay Li Dufeng na humingi ng tawad. Tama ba ang narinig nila? Si Dufeng ay kinilala bilang isa sa nangungunang 10 panloob na disipulo. Bagamat siya ay nasa ika-10 numero, ang kanyang lakas ay nag-iwan ng kaunting pagdududa sa isipan ng lahat. Nabaliw na ba ang punk na ito? Banal ang kanyang paglaki ng utak. Gusto ng isang bagong na-promote na inner disciple na umalis si Li Dufeng at humingi ng paumanhin bukod pa dyan. Sa tingin ba niya ay pag-aari niya talaga ang courtyard dahil lang sa maliit na background ng pamilya niya, o dahil inayo sa kanya ng institute ang Mountain Peak Yard no? Isa. Sa mga panloob na disipulo, alin ang walang pamilya? Sa hanay ng mga panloob na disipulo, ang mga background ay hindi gaanong mahalaga. Dito, ang isa ay nakikipag-usap sa kanilang mga kamao, ang mga taluktok sa Misty Rain Mountain Range ay inookupahan ng pinakamalakas na panloob ng mga disipulo. Ilang araw ang nakalipas, hindi ba nila sinabi na ang isang bata mula sa Gude family ay inayos din sa isang peak courtyard? Ngunit ang batang Gude family na iyon ay mataktikang pumayag sa bakuran na iyon at pumunta sa isa sa mga bakuran sa gitna ng bundok. Siguradong patay na ang punk na ito. Ang mga nakapaligid na disipulo ay malamig na nanunood sa hindi nakukuhang panunuya. Tumingin si Li Dufeng kay Huang Xiaolong, isang nakakatakot na tawa na nagmumula sa kanyang mga labi, munting pang, mukhang napakalaki ng iyong likuran upang magkaroon ng isang patio sa paglilinang sa tuktok ng bundok na nakaayos para sa iyo, ngunit ano? I'm sure narinig mo na, dito sa Misty Rain Mountain Range, walang kwenta ang mga background, depende lahat sa laki ng kamao mo. Dahil sa katotohanan na ikaw ay isang bagong na-promote na panloob na disipulo na ignorante tungkol sa mga patakaran, pailay ang iyong sariling dalawang braso at lumuhod, nagsasagawa ng isang daang malakas na kautaw, pagkatapos ay maaari kang gamulong sa paanan ng bundok. Sa buong buhay mo, huwag kang mangarap na makatapak muli sa tuktok na ito. Tilayan ang sarili mong dalawang braso. Gamulong pababa sa paanan ng bundok. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, ganun ba? Pagkatapos, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sa una, makakalimutan ko ang bagay na ito kung kakaalis mo lang at humingi ng tawad, ngunit ngayon dapat mong pilayin ang iyong dalawang braso, lumuhod at yumuko ng 1,000 beses, pagkatapos ay maaari kang gumulumpanan ng bundok, kung hindi. Hindi niya itinuloy, gayon paman, ang matalim na ningning sa kanyang mga mata ang nagsabi ng lahat. Ano? Anong sabi ng punk na ito? Niloko ba ako ng tenga ko? Sa tingin ko ang punk na ito ay nabaliw na. Ang nakapaligid na panloob ng mga disipulo ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha na nakatingin kay Huang Xiaolong, na para bang nakatingin sila sa isang tanga. Tumabog ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Li Dufeng.
Ang isang bagong na-promote na inner disciple ay may lakas ng loob na sabihin sa kanya na baliin ang kanyang sariling dalawang kamay, yumuko ng 1,000 beses, at pagkatapos ay gamulong sa paanan ng bundok. Munting kamatayan na naghahanap ng pump. Literal na nagmamakaawa ka para sa kamatayan. Umulo ang galit ni Li Dufeng, kahit hindi kita mapatay, gagawin pa rin kitang basura, isang pailay na mas mabuting patay na kaysa buhay. Tigaw ni Li Dufeng, tumaas ang kanyang momentum sa tuktok habang ang kanyang palad ay hamampas pasulong. Ang libong maliwanag na kalangitan ay biglang naging madilim at mabagyo. Mabangis na malamig na hangin ang lumabas mula sa nakapalibot na kalawakan. Si Li Dufeng, kabilang sa nangungunang 10 inner disciple rank ay nasa ika-10. Isang late third order God Realm Master. Tama, isang late third order God Realm. Kung ikukumpara sa late second order God Realm na si Wang Baoyuan, si Li Dufeng ay mas malakas sa ngayon. Mamatay. Tinutukan ng palad ni Li Dufeng ang dibdib ni Huang Xiaolong. Bago pa man malapit ang buong impact ng palad, ang nakakatakot na bugzo ng malamig na hangin ay sumasakit sa balat ni Huang Xiaolong. Ang mga palumpong, puno, at mga bulaklak sa malapit ay nababalot sa isang layer ng yelo sa isang kisap mata. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, ang kanyang momentum ay tumaas sa tuktok sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpapigil, ang Azure Physic ay itinulak sa limitasyon, ang Wings of Demon ay kumalat. Kasabay nito, ang itim at asul na kambal na dragon na martial spirit ay lumipad palabas sa kanyang katawan. Ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay nagbago sa isang segundo. Paano? Ito ang peak early second order God Realm. No wonder na proud itong newbie, so he's a peak early second order God Realm, pero, ano? Isang tanga pareho lang. Nakakaawa ang batang ito na masasayang sa ilang sandali, kung hindi, sa kanyang talento, hanggat alam niya kung paano kumilos sa kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa loob ng ilang daang taon. Ang nangungunang 10 listahan ng pangalan ng panloob na mga alagad ay maaaring may pangalan niya rito. Nang masaksihan ng mga nakapaligid na disipulo ang momentum ni Huang Xiaolong, sa loob-loob nila ay nabigla sila, ngunit ang kanilang pagkabigla ay napalitan ng awa habang humihiling sila, mamantong hininga ng mabigat, na may mga mata na puno ng simpatiya. Sa sumunod na sandali, 1,000 armas ang lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong, na tinakot sila ng kalokohan. Ang ika-15 paggalaw, walang kapantay na myriad dragons. Sabay-sabay na umatake ang lahat ng 1,000 armas. Ang bawat isa sa 1,000 armas ay may 15 banal na dragon na lumilipad palabas, 1,000 armas ay katumbas ng 15,000 banal na dragon. Umaba ang marilag na kapangyarihan ng isang dragon, niyanig ang kalangitan. Ang daloy ng dragon na nilikha ng 1,000 armas ay agad na nabasag ang napakalamig na pag-atake ng palad ni Li Dufeng tulad ng pagdurog ng bulok na kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Li Dufeng sa gulat, takot, at pagkadismaya habang siya ay nalunod sa napakalaking puwersa ng 15,000 banal na dragon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at si Li Dufeng ay nakitang binasag sa hangin, ang kanyang damit ay sumabog sa mga pira-piraso mula sa puwersa, at ang kanyang buhok ay nagulo, na bumagsak ng malakas sa lupa sa di kalayuan tulad ng isang patay na aso. Ang 15,000 banal na dragon ay nag-hover sa himpapawid ng ilang sandali bago naglaho. Sa oras na iyon, ikinalat ni Huang Xiaolong ang 1,000 braso sa kanyang likuran. Walang maririnig na ingay sa tuktok ng bundok, lahat ng matatandang panloob na disipulo ay nanigas sa lugar. Ang kanilang mga nerbiyos ay kumikibot sa hindi natural na pagtitig kay Huang Xiaolong. Hindi pinapansin ng mga taong ito, kumakbang si Huang Xiaolong palapit kay Li Dufeng. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 564. Siguradong pagsisisihan mo ito. Hindi nawala ng malay si Li Dufeng. Sa pagmamasid kay Huang Xiaolong na papalapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng takot. Siya lang ang nakaintindi kung gaano kalakas ang pag-atake ni Huang Xiaolong.
Sa gitna ng mga panloob na disipulo, nagkaroon siya ng parehong pakiramdam mula sa dalawang tao. Ikaw. Nang gustong magsalita ni Li Dufeng, bumulwak ang mainit na dugo mula sa kanyang bibig, tumalsik sa lupa, nanlilisik sa mga mata. Ilang talampakan mula sa Li Dufeng, puminto si Huang Xiaolong, itinaas ang isang paa at tinapakan si Li Dufeng. Agad na umalingaw-ngaw ang mga tunog ng mga buto sa hangin, na sinundan ng malungkot na sigaw ni Li Dufeng. Ano ang sinabi ni Li Dufeng kanina? Tinasabihan si Huang Xiaolong na pilayin ang sarili niyang dalawang braso at magsagawa ng 100 kawtaw. You little punk, kilala mo ba kung sino ako? Hindi kita pababayaan. Isinisigaw ni Li Dufeng ang mga salitang ito sa tuktok ng kanyang mga baga, ang kanyang mga mata ay puno ng kumukulong galit. Kung ang tingin ay maaaring pumatay ng isang tao, si Huang Xiaolong ay namatay na ng 100 ulit. Paumanhin, wala akong interes na malaman kung sino ka. Dumating ang walang malasakit na tugon ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay itinaas niya muli ang kanyang paa, at nagpadyak sa kabilang banda. Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng mga bali ng buto sa tuktok ng bundok. Sa pagkakataong ito, si Huang Xiaolong ay lihim na gumamit ng isang bahagi ng panloob na puwersa, na halos maging sanhi ng pag-iyak ni Li Dufeng para sa kanyang ina. Itong kapatid, ako si Wang Chengsan, bigyan mo ako ng mukha, hayaan mo na ang usapin dito. Sa puntong ito, isang kabataang lalaki na maaaring ituring na gwapo at medyo pambabae ang humakbang upang hikayatin si Huang Xiaolong. Ang binatang ito, si Wang Chengsan, ay malakas. Ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay Li Dufeng, ika-6 sa mga panloob na disipulong grade 10. Bigyan ka ng mukha. Lumingon si Huang Xiaolong, isang malamig na ngiti sa kanyang mukha, bakit kita bibigyan ng mukha? Napakalaki ba ng iyong reputasyon? Hindi nakalimutan ni Huang Xiaolong na itong si Wang Chengsan ang pinakamalakas na sumigaw, na nag-uudyok sa iba pang panloob na mga disipulo. Ang parehong nagsabi na ang utak ni Huang Xiaolong ay nasira, na siya ay baliw, na siya ay walang iba kundi mga latak bago si Li Dufeng. Nagulat si Wang Chengsan sa sagot ni Huang Xiaolong, isang malalim na pamumula ang mabilis na umakyat sa kanyang mukha, malinaw na nagpapakita ng kanyang galit. Hindi niya inaasahan na ang isang tao na na-promote pa lang bilang isang inner disciple ay maglakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong paraan, na hindi nag-iiwan ng kahit isang onsa ng mukha para sa kanya. Wala pang sino man sa mga panloob na disipulo na nang-ahas na magsalita sa kanya sa ganitong paraan, kahit na ang ilang mga tao na nasa itaas niya ay magbibigay pa rin ng mukha sa kanya. Namuti ang mga buko ni Wang Chengsan, nakatingin kay Huang Xiaolong na may malamig na tingin. Ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya ay lumundag at tumaas ng mas mataas, gayunpaman, tulad ng pag-iisip ng lahat na si Wang Chengsan ay seisalakay, ang kanyang pagtaas ng momentum ay biglang nagtagpo at umatras sa gilid na parang walang nangyari. Nataranta ang lahat sa paligid sa biglang pagbabago. Umatras talaga si Wang Chengsan. Siya. Wala bang lakas ng loob na harapin itong bagong promote na inner disciple? Nang maramdaman ng maraming mga mata sa kanya, ang mga kamao ni Wang Chengsan ay lalong kumuyam sa ilalim ng kanyang manggas, nakaramdam ng matinding kahihiyan sa kanyang puso. Higit sa lahat, hinihiling niyang pasabugin si Huang Xiaolong sa mincemeat gamit ang kanyang mga kamao, ngunit hindi siya kumpiyansa. Pagamat kaya rin niyang talunin si Li Dufeng, imposibleng matalo niya si Li Dufeng sa isang galaw gaya ni Huang Xiaolong. Dahil sa pagpapakita ng lakas ni Huang Xiaolong, nakaramdam siya ng pangamba. Sa makatuwid, magtitiis siya. Magtiis sa ngayon, at sa hinaharap, babayaran niya ito ng 10 beses, 100 beses upang mailabas ang galit na ito. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na biglang atres itong si Wang Chengsan, ito ang dahilan kung bakit siya muling tumingin sa tao, hindi lahat ay may ganitong ugali. Kung tutuusin, iniisip lang niya na maaari rin niyang harapin ang taong ito sa isang pagkakataon. Ngunit, hindi masyadong inisip ni Huang Xiaolong ang napalampas na pagkakataong ito. Pumalik ang kanyang atensyon kay Li Dufeng, na nagsasabing, ngayon, pagkatapos mong magbigay ng 1,000 kawtaw, maaari kang gamulong pababa sa bundok. Higit sa isang hindi pagsang-ayon na pagsimangot ang lumitaw sa mga nakapalibot na panloob na disipulo.
Kuya, hindi ka ba masyadong walang awa? Nabali mo na ang mga braso ni Li Dufeng, at ngayon ay humihingi ka ng 1,000 kautaw. Ang isa pang panloob na disipulo ay hindi napigilang magsalita. Ang pangalan ng inner disciple na ito ay Zheng Feng, ikalima sa gitna ng Great Ten. Ang mga may kakayahang magkaroon ng patio sa tuktok ng bundok ay pawang mga piling tao sa loob ng mga disipulo. Masyadong walang awa. Ngumisi si Huang Xiaolong, nang umatake si Li Dufeng, gusto niyang pilayin ang aking cheesy at baliin ang magkabilang braso ko, bakit hindi ka lumabas at sinabing ito ay masyadong walang awa? Kung mas mahina ang lakas ko kaysa sa kanya, napilayan na sana ang cheesy ko at nabali ang magkabilang braso ko. Nabali ko lang ang mga braso niya, pero pakiramdam mo ay walang awa ako. Isang hindi natural na mapula ang kulay kay Zheng Feng mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang leeg, ngunit alam niyang binibigyang diin ni Huang Xiaolong ang mga katotohanan. Kung hindi dahil sa lakas ni Huang Xiaolong na nangingibabaw kay Li Dufeng, ang baldado ay tiyak na si Huang Xiaolong sa halip. Gayunpaman, hindi nila namamalayan na parang si Huang Xiaolong ang may kasalanan. Ang isang bagong na-promote na panloob na alagad sa kanyang saloobin ay masyadong labag sa batas. Sa huli, hindi na nagsalita pa si Zheng Feng. *Man Pong, siguradong pagsisisihan mo ito. Si Li Dufeng ay nagningning ng masama kay Huang Xiaolong. Alam ko lang na kung hindi ka yumuko ng 1,000 beses at pagkatapos ay gamulong sa paanan ng bundok, tiyak na magsisisi ka. Nanlamig ang tono ni Huang Xiaolong. Si Li Dufeng ay mukhang lalabas na ng apoy mula sa kanyang mga mata habang si Huang Xiaolong ay nakatingin lamang sa kanya ng may malamig na pagwawalang bahala. Napatingin ang iba, this time, walang umimik. Makalipas ang ilang sandali, sa harap mismo ng lahat, binaligtad ni Li Dufeng ang kanyang katawan, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga ulo, na nakayuko sa lupa. Ang eksenang ito ay nakagugulat sa iba pang panloob ng mga disipulo. Sunod-sunod na malakas na kalabog ang narinig habang paulit-ulit na yumuko si Li Dufeng. Sa buong panahon, ang kanyang hangarin na pumatay ay katulad ng umuungal na galit na bulkan, ngunit hindi ito sumabog dahil alam niya na sa kanyang kasalukuyang lakas ay wala siyang kapangyarihang lumaban laban kay Huang Xiaolong. Ang resulta ng paglaban ay magiging mas trahedya kaysa ngayon. Sa oras na iyon, malamang nadurugan ni Huang Xiaolong ang kanyang cheesy, at mapilayan din ang kanyang mga binti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinawakan ang lahat. Si Huang Xiaolong ay nagtipid ng ilang sulyap kay Li Dufeng. Hindi pinapansin ang lahat, pumasok siya sa yard no. Isa. Bagamat ang espiritual na enerhiya ng yard no. Isa na ito ay siksik kumpara sa manor ng Institute Principal, ang kapaligiran nito ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa mga cultivation courtyard na matatagpuan sa paanan. Sa loob ng courtyard, mayroong isang cultivation room, isang study room, at isang maliit na front hall. Sa gitna ng bakuran ay isang hindi kilalang espiritual na puno na naglalabas ng nakakapreskong malabong pabango. Ang isang simoy nito ay talagang nakatulong sa pagpapatahimik ng isip at kalooban ng isa. Maliban sa mga ito, mayroon ding hardin sa likod, lugar para sa pagtatanim ng ilang espiritual na bulaklak at damo. Pagkatapos maglibot sa yard no. Isa, medyo nasiyahan siya sa lugar. Sa kabila ng compact size nito, humigit kumulang 200 metro kwadrado, maaari itong ituring na isang kanlungan. Ilang mga henyo ang nangarap na magkaroon ng ganoong cultivation courtyard sa Black Warrior Institute ngunit hindi ito napagtanto. Higit sa lahat, mayroong protection na pormasayo na inilatag ng institute sa bawat patio. Sa panahon ng cultivation, pagkatapos na i-activate ito, hindi na niya kailangang mag-alala na may iba pang darating para istorbohin siya. Ngunit, ang hanay ay medyo mahina, kailangan kong pagsikapang palakasin ito sa susunod na 2 araw. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng isang tala sa isip. Bagamat hindi siya gaanong sanay sa array formations, natutunan niya ang ilan mula sa Dragon Emperor Altai nitong mga nakaraang taon, maaari itong ituring na may ilang mababaw na kaalaman. Ang isang maliit na muling pagsasaayos ay maaaring mapataas ang lakas ng array ng 2 beses.
Sa labas, naghiwa-hiwalay din ang pulutong ng mga panloob na disipulo pagkatapos mapanood si Huang Xiaolong na humahakbang sa loob ng yard no. Bawat isa ay bumalik sa kanilang sariling cultivation courtyard. Ang pananatili pa roon ay madaragdagan lamang ang kahihiyan ni Li Dufeng na nakakaalam kung sa halip ay dudulot ni Li Dufeng ang kanyang sama ng loob sa kanila. Walang gustong masangkot sa walang katapusang gulo. Pagkaraan ng ilang oras, natapos ni Li Dufeng ang kanyang 1,000 kawtaw at tumayo. Pinato ng masama ang yard no. Tumalikod siya at umalis. Para naman kay Wang Chengsan, isang nakakasilaw na kinang-ang kumislap sa kanyang mga mata sa sandaling bumalik siya sa kanyang sariling bakuran dahil sa bagong punk na iyon, nawalan siya ng mukha sa publiko. Labis siyang nagalit dito. Aalagaan kita kapag naimbestigahan ko ang background mo. Ang layunin ng pagpatay ay lumipad sa kanyang mga mag-aaral. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 565. Pagbili ng A Manor. Si Huang Xiaolong ay nanunuya habang ang iba pang mga panloob na disipulo, pati na rin si Li Dufeng, ay umalis. Natitiyak niyang hindi hahayaan ni Li Dufeng na dumausdas ang bagay na ito, gayunpaman, ginawa nitong mas buhay ang mga bagay. Bagamat hindi niya talaga kayang patayin ang kalaban sa loob ng bakuran ng Black Warrior Institute, sa susunod ay tiyak na hindi ito magiging kasing simple ng dalawang belang braso. Ang balita na ang isa sa dakilang 10 disipulo sa loob, si Li Dufeng, ay pinalipad ni Huang Xiaolong sa isang galaw, at sa ibabaw nito ay binali ni Huang Xiaolong ang magkabilang braso at nagbigay ng 1,000 kawtaw sa dulo ay kumalat na parang apoy. Hindi lamang sa hanay ng mga panloob na disipulo, kumalat ito sa buong Black Warrior Institute na nagpapataas ng mga alon ng pagkabigla. Ang epekto ng balitang ito ay mas malaki kaysa sa pagkatalo ni Huang Xiaolong kay Wang Baoyuan sa isang welga sa panahon ng Outer Disciple Assessment. Ito ay mas nakakagulat na pumukol sa mainit na dugo ng parehong panloob at panlabas na mga disipulo. Pagkatapos ng lahat, si Wang Baoyuan ay isa lamang late second order God Realm. Sino si Li Dufeng? Isang late third order God Realm Master. Higit pa rito, hindi siya isang average na late third order na panloob na disipulo. Si Huang Xiaolong, sa unang bahagi ng second order God Realm, ay natalo sa isang late third order God Realm Master sa isang galaw. Ito ang nakakagulat na punto. Nang marinig ng dalawang panlabas na disipulo na humamon kay Huang Xiaolong sa pagtatasa ng Outer Disciple, sina Xining at Luo Kai, ang balitang ito, naramdaman na lang nila na nanlalamig ang kanilang mga paa, kalahating takot sa kamatayan. Ang principal ng institute na si Feng Yang na naglilinang sa kanyang asyenda, ay natigilan ng kalahating araw nang marinig niya ang balitang ito. Pagkatapos, sumabog siya, tumawa ng baliw sa kaligayahan. Sa pagtanggap ng gayong alagad, ano pa ang mahihiling niya? Ang Huang Xiaolong na kayang talunin ang isang late second order God Realm na si Wang Baoyuan sa isang galaw ay ginawa ang lahat ng super forces na matataas na mga mata ng mga eksperto na halos lumabas sa kanilang mga socket at ang kanilang mga panga ay bumagsak sa sahig. Ngunit ngayon ay tunay niyang naramdaman ang lawak ng henyo ng kanyang ikaapat na disipulo. Sa loob ng isa sa mga cultivation courtyard sa Mid-Mountain area, si Gudeleng ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay isang napakaraming magagandang ekspresyon. Siyempre narinig niya ang tungkol sa pagkatalo ni Huang Xiaolong kay Li Dufeng. Inaalala ang kanyang pag-aalinlangan sa paghamon kay Huang Xiaolong sa panahon ng Outer Disciple Assessment. Ang mga kalamnan sa mukha ni Gudeleng ay hindi sinasadyang kumaibot. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na makaramdam ng kawalan ng lakas at pagkabigo. Kahit na noong mauna si Huang Xiaolong sa Outer Disciple Assessment ay naramdaman niya ang ganito. Noong una, pagkatapos ma-promote sa isang panloob na disipulo, naisip niya na kaya niyang talunin si Huang Xiaolong sa panahon ng pagtatasa ng panloob na disipulo. Gayunpaman, ang ideyang ito ay natalo na ngayon. Noong nakaraan, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na isang napakalaking henyo, walang ibang tao ang makakalaban sa kanyang talento. Ngunit ngayon, sa wakas ay natanto niya kung ano ang isang tunay na halimaw na henyo.
Ang kanyang talento bago si Huang Xiaolong ay mas mababa sa isang umutot. Ilang araw na ang nakalilipas, nang siya ay na-promote bilang isang panloob na disipulo, ang institute ay nagayos din ng isang Mountain Peak Cultivation Courtyard para sa kanya, gayunpaman, siya mismo ay taktika na pumayag, lumipat sa gitna ng bundok sa kanyang sariling kagustuhan. Alam na alam niya ang lawak ng kanyang lakas. Marahil pagkatapos ng isa pang 200 taon ng paglilinang ay makakakuha siya ng kwalifikasyon upang umakyat sa tuktok. Sa loob ng yard no. Walang pakialam si Huang Xiaolong kung gaano katindi ang mga chismis sa labas, pinag-uusapan kung paano niya natalo si Li Dufeng sa isang strike. Buong puso niyang nilinang, at naglaan din ng ilang oras upang palakasin ang hanay sa paligid ng patio. Sa araw na ito, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang pagsasanay. Ang magkabilang kamay ay humawak sa kanyang harapan at ang dalisay na espiritual na enerhiya mula sa kaibuturan ng kawalan ay lumundag, natipon, at namuo, na naging 3 piraso ng mga espiritong bato. Ang espiritual na enerhiya ay patuloy na umiikot sa paligid ng mga spirit stone, hindi nawawala, masigla at siksik mga high grade 1 na mga spirit stone. Oo, high grade 1 spirit stones. Bago pumasok sa second order God Realm, kahit na anong paraan ang sinubukan niya, nabigo siyang i-condense ang high grade 1 spirit stones. Ang pinakamataas na nagawa niya ay ang mid-grade 1 spirit stone. Pagkatapos niyang pumasok sa second order God Realm, ang mga batas ng oras at kalawakan sa loob ng dagat ng kanyang kaluluwa ay lubos na pinahusay, na nagbibigay daan sa kanya upang ma-condense ang mga high grade na spirit stone. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga time at space law thread sa Soul Sea ni Huang Xiaolong ay na-double, umabot sa halos 21,000. Higit pa rito, ang bawat thread ay 2 metro ang haba at 2 beses ang kapal ng isang hinlalaki. Sa karaniwan, ang isang master ng Second Order God Realm ay may humigit kumulang 2,000 oras at kalawakan na pagtapak sa kanilang dagat ng kaluluwa. Eksaktong 10 beses ang halaga ni Huang Xiaolong sa kanilang halaga. Dahil dito, ang lakas ng labanan ni Huang Xiaolong ay hindi kasing simple ng 10 beses na mas malakas kaysa sa kanila. Kahit na ang ilang mas makapangyarihang mga thread ng batas sa oras at kalawakan ng mga dalubhasa sa Third Order God Realm ay halos umabot sa 20,000, hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kanilang haba at kapal ay hindi maihahambing sa mga thread ni Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa pangangalap ng higit pang espiritual na enerhiya, pinalalapit ito sa mataas na grade 1 ng mga spirit stone. Napakabilis, lumipas ang isang oras. Sa harap ni Huang Xiaolong ay naglatag ng isang tumpok ng mga spirit stone. Sa katunayan, mayroong 10,000 piraso sa kabuuan. Ayon sa presyo sa merkado, ang isang high-grade spirit stone ay maaaring ipagpalit ng higit sa 1,000 Xuanwu coins. Sa makatuwid, ang 10,000 spirit stones ay nagdala ng bagong yaman ni Huang Xiaolong na malapit sa 10 milyong Xuanwu coins. Sa bilis ng condensing ni Huang Xiaolong, 24 na oras sa isang araw, kaya niyang mag-condense ng higit sa 200,000 piraso, na magdadala sa kanya ng higit sa 200 milyon. 200 milyon Noong panahong iyon, nang mag-auction siya ng isang piraso ng high divine grade spirit stone, 83 milyon lang iyon. Ngayon, ikaw na bata ay maituturing na isang napakalalim, hindi mauubos na espiritong batong bundok, wika ng Dragon Emperor Altai. Kung nalaman ng mga matandang halimaw na iyon na mayroon kang ganoong kakayahan, ipaglalaban nila ang kanilang sarili para mapakasalan ka ng kanilang apo. Tumawa si Huang Xiaolong, kahit wala akong ganitong kakayahan, ang mga matandang halimaw na iyon ay nakikipaglaban na para pakasalan ako ng kanilang mga apo. Bagamat binibiro ni Huang Xiaolong ang Dragon Emperor Altai, talagang maraming mga ninuno at patriarch ng nangungunang puwersa ang nagsisikap na magkaroon ng kanilang mga apo na nakaugnay kay Huang Xiaolong sa pamamagitan ng kasal. Hindi napigilan ng Dragon Emperor Altai na tumawa, sayang. Ang iyong Master Feng Yang, ang matandang iyon, ay walang anak na babae, kung hindi, malamang na ipapakasal niya ang kanyang anak na babae sa iyo. Umiti lang si Huang Xiaolong. Ano ang balak mong gawin sa napakaraming high-grade 1 spirit stones? Tanong ng Dragon Emperor Altai. Siyempre para sa pagbili ng manor.
Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, ipinaliwanag, nagpa siya akong bumalik sa martial spirit world sa loob ng ilang araw at dalhin ang aking pamilya sa Cloud Sea Mainland. Pagkatapos lamang na dalhin ang kanyang pamilya sa Cloud Sea Mainland ay magiging ligtas na sila. Noon lamang napanatag si Huang Xiaolong. Ang isang manor sa Cloud Sea Mainland ay hindi mura, kahit isang manor sa maliliit na lungsod ay nangangailangan ng higit sa 100 milyon. Dahil pinaplano ni Huang Xiaolong na ay migrate ang Huang family sa Cloud Sea Mainland, kailangan niyang bumili ng mas malaking manor. Sa kanyang pagtatantya, kailangan niyang maghanda ng hindi bababa sa 1 bilyong Xuanwu coins. Ang 1 bilyong Xuanwu coins ay isang mahirap na halaga para sa maraming tao, kahit na ang mga young lords mula sa ilang super forces ay maaaring hindi makuha ang halagang ito. Para kay Huang Xiaolong, gayunpaman, ito ay 5 araw na oras. 5 araw, ibinebenta ang kanyang 5 araw na pagsisikap, magkakaroon siya ng 1 bilyon. Sa sumunod na 5 araw, si Huang Xiaolong ay walang pagod na nagtipon at nag-condense ng espiritual na enerhiya mula sa kawalan, na ginawa itong mga spirit stone. Pagkalipas ng 5 araw, ang azure ring ni Huang Xiaolong ay napuno ng higit sa 1 milyong high grade 1 spirit stones. Sa pagtatapos ng ika-5 araw, huminga ng malalim si Huang Xiaolong. 5 buong araw ng condensing spirit stones ang talagang nagpapagod sa kanya. Mukhang kailangan nating maghanap ng ilang materyales para ma-reorganize ang azure ring. Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. Ang espasyo sa loob ng azure ring ay tila maliit na ngayon, na nagudyok kay Huang Xiaolong na ayusin ito upang madagdagan ang espasyo sa loob. Ang pagiging master ng God Realm na may kakayahang manipulahin ang mga bata sa oras at espasyo para makabuo ng independenteng espasyo, hindi isang mahirap na gawain ang pag-reording ng spatial ring. Nang si Huang Xiaolong ay lalabas na mula sa kanyang bakuran upang magtungo sa Cloud Sea Mainland upang bumili ng manor, isang binata ang lumitaw sa labas ng kanyang patio. Narito si Hiken para bisitahin si Kuya Huang Xiaolong. Malakas na wika ng binata mula sa labas. Kaya niyang. Napukaw ang interes ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 566. Pinuno ng Inner Disciples Grade 10. Hindi eksaktong ginugol ni Huang Xiaolong ang kanyang mga araw tulad ng isang ermitanyo sa pag-iisa, naglaan siya ng ilang oras upang maunawaan ang kapaligiran ng panloob ng mga disipulo sa mga huling araw. Alam niya ang mga nangungunang katauhan sa mga panloob na disipulo. Ang kaya niyang ito ay hindi lamang isa sa dakilang 10 panloob na disipulo, nireranggo siya sa numerong 3. Ang ikatlong pinakamalakas na panloob na disipulo. Ang mga may kakayahang ma-promote sa isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay pawang henyo sa mga henyo, at ang dakilang 10 panloob na disipulo ay higit na namumukod tangi kaysa sa isa. Tulad ng para sa nangungunang 3, sila ang creme de la creme ng Inner Disciple Hierarchy. Ano ang layunin nitong siya ay dalawin siya? May pagdududa sa kanyang puso, nagpatuloy si Huang Xiaolong na i-deactivate ang array na nakapalibot sa kanyang courtyard at lumabas. Kuya Huang. Nang makita si Huang Xiaolong na lumalabas mula sa loob, binati ni Hiken ang isang fist pump salute. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang etiquette sa parehong paraan, pinahilig ang kanyang katawan sa isang tabi, inanyayahan si Hiken sa kanyang bakuran. Parehong umupo ang dalawang lalaki sa front hall. Pagkatapos makaupo, tumawa si Hiken bago nagsalita, kakabalik ko lang ngayon mula sa labas at narinig ko ang tungkol sa pagkatalo ni Brother Huang kay Li Dufeng sa isang galaw. Na si Li Dufeng ay palaging kumikilos ng labis dahil sa kanyang pinagmulang pamilya, kaya ang pang-aapi sa mas mahihinang mga alagad ay isang pamantayan. Si Brother Huang na nagtuturo kay Li Dufeng ng isang aral na tulad nito ay nagpapasaya sa napakaraming tao. Ikinaway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay na nagsasabing, maliit na bagay. Ang dalawang lalaki ay nagpatuloy sa pangangalakal ng ilang magalang na pangungusap bago niya ihayag ang kanyang layunin. Gayunpaman, si Li Dufeng ay isang taong nagtatanim ng sama ng loob, dapat mas bigyang pansin ni Brother Huang. Pinsan niyang kapatid si Jiang Bi.
Sa sandaling nasa labas siya nagsasagawa ng isang gawain, ngunit babalik siya sa institute sa loob ng kalahating taon. Sa oras na iyon, tiyak na guguluhin ka ni Jiangbi, Kuya Huang. Payo niya. Jiangbi, pinuno ng dakilang 10 disipulo sa loob. Ayon sa mga sabi-sabi, itong Jiangbi ay nakalusot sa Fourth Order God Realm. Pagkatapos ng paparating na pagtatasa ng inner disciple, mapopromote siya sa hanay ng mga elite na disipulo. Isang bahagyang kulubat ang kumunat sa mga kilay ni Huang Xiaolong sa pag-iisip nito. Bagamat naglaan siya ng oras upang maunawaan ang ilan sa mga gawain sa pagitan ng mga panloob na disipulo, alam niya ang lakas ni Jiangbi ngunit hindi niya alam na sina Jiangbi at Li Dufeng ay magpinsan. Maaaring siya ang personal na disipulo ng Institute Principal, ngunit may mga bagay pa rin na hindi kumbinyente para sa kanyang guro na makialam, tulad ng mapagkaibigang kompetisyon sa pagitan ng mga panloob na disipulo. Tulad ng kung paano binali ni Huang Xiaolong ang mga braso ni Li Dufeng at ginawa siyang yumuko ng 1,000 beses, at maging ang Li family, bilang isa sa mga super force, ay hindi gumawa ng anumang ingay. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Hiken, ngunit hindi bago ibigay ang isang bukas na imbitasyon kay Huang Xiaolong sa kanyang patio kapag may oras siya. Ang cultivation courtyard ng Hiken ay matatagpuan malapit, ilang daang metro ang layo mula sa yard no. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan niya ang papaalis na figure ni Hiken. Sa panlabas, ang Hiken na ito ay tila may mabuting kalooban, ngunit pinaalalahanan si Huang Xiaolong tungkol kay Jiangbi na may nakatalukbong na intensyon na humingi ng pabor sa kanya kung saan sa katunayan ay siya lamang ang maingat na naghahasik ng alitan. Isang nakangiting tigre, ang uri ng mga tao na nagtago ng punyal sa kanilang manggas habang nakangiti sa iyo. Ang ganitong uri ng mga tao ay hindi angkop na kunin bilang isang kaibigan. Sa kabilang banda, iyon ay talagang problema ni Jiangbi. Kalahating taon. Kung maaari siyang makapasok sa Third Order God Realm, hindi niya kailangang mag-ingat sa Jiangbi na ito, gayunpaman, para magawa ito sa loob ng kalahating taon. Hindi ito imposibleng gawa dahil maaari siyang tumawid at magsanay sa impyerno anumang oras. Kalimutan mo na, hahawakan ko pagdating ng panahon. Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. Hindi siya matatakot kahit na ang Jiangbi na iyon ay talagang isang Fourth Order God Realm. Ang mas mahalaga ngayon ay bumili ng isang manor. Lumabas si Huang Xiaolong sa yard no. Na-activate ang array at lumipad, umalis sa Misty Rain Mountain Range. Lumipad siya patungo sa transmission array ng North Star Square. Nang dumating si Huang Xiaolong sa North Star Square, makalipas ang isang araw. Ito ay isang patakaran na ang bawat disipulo na gustong gumamit ng transmission array ay kailangang magbayad ng bayad, maliban kung ito ay isang elder o mas mataas na ranggo, na hindi kasama sa pagbabayad ng anumang mga bayarin. Bukod dito, ang bayad sa paghahatid ay isang nakakatakot na numero. Para sa bawat paggamit ng iisang transmission, ang isang disipulo ay sinisingil ng 1,000,000 Xuanwu coins. Ang 1,000,000 Xuanwu coins ay isang malaking halaga para sa anumang mga pangunahing disipulo ng Super Forces, ngunit si Huang Xiaolong, na mayaman at kayang maging maluho sa puntong ito, ay talagang hindi niya inilagay ang 1,000,000 Xuanwu na barya sa kanyang mga mata. Pagkatapos bayaran ng 1,000,000 Xuanwu coins transmission fee, dumating si Huang Xiaolong sa Cloud Sea Mainland, sa Supreme Harmony Square ng Black Warrior City sa pamamagitan ng transmission array ng North Star Square. Siyempre, may ibang paraan maliban sa paggamit ng transmission array. Sa paglipad sa galaxy, sa bilis ni Huang Xiaolong, makakarating siya sa Cloud Sea Mainland sa loob ng isang buwan. Pagdating sa Supreme Harmony Square sa Cloud Sea Mainland, ang unang hintuan ni Huang Xiaolong ay isa sa pinakamalaking exchange firm, ang Asher Sea Firm. Dahil suot ni Huang Xiaolong ang inner disciple robe ng Black Warrior Institute, sa sandaling pumasok siya sa gusali ng Asher Sea Firm, mainit siyang tinanggap ng firm supervisor mismo. Natural, ang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay may mataas na katayuan sa loob ng Black Warrior City. Ngunit muli, kahit natanggalin ng isang tao ang katayuang disipulo ni Huang Xiaolong bilang Second Order God Realm Master, makakakuha siya ng mataas na katayuan saan man siya pumunta.
Gayunpaman, nang maglabas si Huang Xiaolong ng mahigit 1 milyong piraso ng high-grade 1 spirit stones mula sa Ossuary Ring, sinindik nito ang firm supervisor hanggang sa punto kung saan nakalimutan niyang huminga, nanginginig ang kanyang mga binti. Iyon ay higit sa 1 milyong high-grade spirit stones. Mahigit 2,000 taon na siyang naging supervisor sa branch na ito, ngunit ito ang unang pagkakataon niyang tumingin sa napakaraming high-grade spirit stones na nakatambak sa harapan niya. Mahigit sa 1 milyong mga espiritong bato ang nakatambak, iyon ay isang medyo mataas na bundok. Makalipas ang ilang oras bago nakabawi ang firm supervisor sa kanyang pagkagulat. Natuyo ang kanyang lalamunan at nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukwenta niya ang bundok ng mga high-grade na spirit stone. Sa huli, umabot ito sa 1,213,621 piraso. I-multiply iyon sa 1,400 Xuanwu coins para sa bawat spirit stone, na nagbibigay kay Huang Xiaolong ng higit sa 1.6 bilyong Xuanwu coins. Nang mag-walkout si Huang Xiaolong sa firm, literal na nakadapa ang firm supervisor sa harap ni Huang Xiaolong, sobrang magalang at nambobola habang personal niyang pinaalis si Huang Xiaolong. Bago umalis si Huang Xiaolong, binigyan ng firm supervisor si Huang Xiaolong ng Supreme Guest Card. Noon lang niya nalaman na si Huang Xiaolong ay naghahanap ng property. Tinamantala niya ang pagkakataon, masigasig na nagbigay ng ilang rekomendasyon sa ari-arian na pagmamayari ng kanilang Asher Sea firm. Dahil may panuntunan na nagpapahintulot lamang sa mga elite na disipulo at mas mataas na bumili ng property sa loob ng Black Warrior City, maaari lamang maghanap si Huang Xiaolong sa ibang mga lungsod. Ang maganda ay hindi nagkukulang ng pera si Huang Xiaolong. Kapag na-promote siya sa huli bilang isang piling alagad, maaari siyang bumili ng isa pang ari-arian sa mismong lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Huang Xiaolong sa Black Warrior City, lumipad patungo sa pinakamalaking lungsod na pinakamalapit dito, Changji City. Dumating siya makalipas ang kalahating oras at dumiretso sa Asher Sea Firm Branch. Ngunit pagpasok pa lang niya sa loob ng bulwagan, may nakasalubong siyang mga hindi inaasahang tao. Zhao Chen, Exi Wei. Tama, ang anak ng mayor ng Sin City sa Bedlamsland, ang anak ni Zhao Yi, si Zhao Chen, at ang young lord ng Cosmos God Cult na si Exi Wei. Huang Xiaolong. Hindi inakala ni Zhao Chen o Exi Wei na makakasagabal sila kay Huang Xiaolong dito. Isang gulat na bulalas ang lumabas sa kanilang mga bibig. Noong panahong iyon, nang pinag-isa ni Huang Xiaolong ang buong martial spirit world, si Zhao Yi at ang kanyang anak na si Zhao Chen ay tumakas pabalik sa Peace Emperor World. Sumabog ang layuning pumatay sa mga mata ni Zhao Chen at Exi Wei, na nanambalik ang kanilang katinoan. Sa martial spirit world, ang isa ay young lord ng Sin City, samantalang ang isa ay young lord ng Cosmos God Cult. Ang kanilang katayuan ay nagpapahintulot sa kanila na tumawag para sa hangin at ipatawag ang ulan, anuman ang nais ng kanilang mga puso, ngunit dahil kay Huang Xiaolong, sila ay tumakas na parang mga mongrel mula sa martial spirit world. Ang lahat ng ito ay dahil kay Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 567. Pagbabalik sa martial spirit world. Wala nang ibang hinanggad sina Zhao Chen at Exi Wei kundi ang paghiwalayin si Huang Xiaolong kahit sa kanilang mga panaginip, upang magpakabusog sa kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, ngunit wala ni isa sa kanila ang nawala ng dahilan, napansin ang itim na emblem ng pagong sa dibdib ng robe ni Huang Xiaolong. Sandaling natulala ang dalawa, agad na nabawasan ng kalahati ang lumalakas na layuning pagpatay na ibinubuga sa kanilang mga katawan. Pagkamat ang Zhao at Exi families ay hindi kabilang sa unang ranggo ng puwersa ng Black Tortoise Galaxy, hindi sila maliit o hindi gaanong mahalaga. Hindi bababasa, bilang isang miyembro ng Zhao family at isang Exi family disciple, parehong makikilala ng mga kabataang lalaki ang uniforme ng Black Warrior Institute. Ang Black Warrior Institute. Nanginginig ang kanilang mga puso. Hindi nila akalain na hindi lamang nakapasok si Huang Xiaolong sa Black Warrior Institute, isa pa siyang panloob na disipulo. Huang Xiaolong,
Napakaswerte mo nakakaranas ka ng hindi ka panipaniwalang swerte, naging isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Naglabas si Zhao Chen ng mga mapanuksong salita, sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay nagngangalit sa puot, paninibugho, at layuning pumatay. Ang balita tungkol kay Huang Xiaolong na natanggap ng Black Warrior Institute Principal bilang isang personal na disipulo ay ipinaalam lamang sa mga Super Force at First Rank Forces. Ang mga mid-level na puwersa tulad ng Zhao at Exi families ay hindi kasama sa loob. Kalimutan ng nakababatang henerasyon tulad ni Zhao Chen at Exi Wei, maging ang mga patriarch at elder ng mga pamilyang ito ay wala pa ring kaalam-alam tungkol sa katotohanan na ang principal ng Black Warrior Institute ay kumuha ng bagong disipulo. Ang sitwasyong ito ay maaaring ilarawan ng lumang Huang Clan Manor. Bilang pinuno ng Huang Clan Manor, imposibleng malaman ni Huang Kaid kung ano ang nangyari sa Duanren Empire dahil may malaking pagkakaiba sa kanilang pagkakakilanlan. Si Huang Kaid ay walang paraan upang hawakan ang mga bagay sa antas na iyon. Ngunit, paano kung ikaw ay isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute? Umisi si Exi Wei. Maaari bang iligtas ng panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ang buong martial spirit world? Bagamat nakita ng sarili nilang mga mata na si Huang Xiaolong ay isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, parehong sina Zhao Chen at Exi Wei ay hindi man lang nangamba kahit alam nilang si Huang Xiaolong ay dapat na isang Diyos. Realm Master, dahil nasa Cloud Sea mainland sila, Changji City. Kahit na ang karamihan sa mga elder na kabilang sa mga pamilya ng Super Forces ay hindi nang ahas na salakayin ng Changji City. Biglang naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong ng mapanganib. Isang napakalaking pressure mula sa pagpatay ng layunin ang nagpalamig sa paligid, na para bang ito ay isang libong Zhang Ice Cave, na naging dahilan upang maging abo-abo ang mga mukha ni na Zhao Chen at Exi Wei. Anong sinabi mo kanina? Matalim ang tingin ni Huang Xiaolong na parang mga kutsilyo. Nalaman na ng pamilya na ikaw ang pumatay kay Ying Tian. 2 buwan na ang nakalipas, nagpadala na sila ng mga eksperto sa martial spirit world, baka nakarating na sila ngayon. Pinili ni Zhao Chen na hindi pinansin ang makapal na aura ng pagpatay mula kay Huang Xiaolong, nabawi ang kanyang kalmado pagkatapos ng kanyang unang pagkabigla, pinunasan ito sa mukha ni Huang Xiaolong na may malawak na pagngisi. Sino ang nakakaalam, kung susubukan mong magmadaling bumalik sa martial spirit world ngayon, marahil maaari mo pa ring kolektahin ang iyong mga magulang, kapatid, at mga nasasakupan ng katawan. Kung magdadabog ka pa rito ng ilang araw, baka hindi mo na mahanap ang mga katawan nila. Umagalpak ng tawa si Exi Wei. Bahagyang namutla ang mukha ni Huang Xiaolong, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Ying family. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng pamilya Ying ng ganoon kabilis. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang dahilan kung bakit mabilis na nalaman ng pamilya Ying ang tungkol sa pagpatay kay Preceptor Ying Tian ay sa kagandahang loob ng ating Zhao family. Ipinaalam namin sa kanila. Umagalpak din ng tawa si Zhao Chen, mukhang sobrang kampante at proud. Ikaw. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay namumula sa galit, ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid niya ay naging matindi, nakakasakol, na umaakyat sa langit. Bago ang nakakatakot na aura ni Huang Xiaolong, si Zhao Chen at Exi Wei ay nakaramdam ng hirap na huminga, katulad ng isang maliit na isda na umalis sa tubig, patay anumang oras. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman nila ang tunay na takot sa lakas ni Huang Xiaolong. Kapwa ang kanilang mga ama ay mga master ng God Realm, ngunit nakakalungkot na tandaan na ang momentum ni Huang Xiaolong ay tila mas malakas kaysa sa kanilang mga ama. Ito ba ang lakas ni Huang Xiaolong matapos makapasok sa God Realm? Little brother, lutisin ng mapayapa kung may hindi pagkakasundo, ito ang Changji City. Sa puntong ito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kung saan. Sa paghahanap sa pinanggalingan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-brocade na robo ang nakitang naglalakad palabas mula sa likurang bulwagan ng Asher Sea Firm. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong sa paglitaw ng nasa katanghaliang gulang na ito. Sa kabila ng hindi paglantad ng anumang aura, masasabi ni Huang Xiaolong na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang isang master.
Malamang na hindi mas mahina kaysa sa Elder Zhang Tianchuan ng Black Warrior Institute. Pagkatapos ng isang segundong pag-aalinlangan, pinagtagpo ni Huang Xiaolong ang kanyang aura. Tulad ng sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ito ay Changi City, sa Cloud Sea Mainland. Hindi niya kayang patayin sina Zhao Chen at Xi Wei. Kahit na ang kanyang Master Feng Yang ay hindi maaaring maging exempted sa panuntunang ito. Walang labanan at walang pagpatay sa Cloud Sea Mainland ay isang panuntunang itinakda ng 23 super puwersa ng Black Tortoise Galaxy. Darating ang araw na personal kung lilipulin ang Zhao at Xi families. Tumulyap si Huang Xiaolong kina Zhao Chen at Xi Wei bago tumalikod at umalis sa Asher Sea Firm. Wala na siya sa mood na bumili ng property ngayon. Ang kanyang puso ay napuno ng pagkabalisa, nagnanais na makabalik siya sa martial spirit world sa susunod na segundo. Para naman kina Zhao Chen at Xi Wei, siguradong patay na sila sa hinaharap. At muli, hindi nilayo ni Huang Xiaolong na hayaan silang mamatay ng comfortable. Pinagmasdan ni na Zhao Chen at Xi Wei si Huang Xiaolong na pinagtagpo ang kanyang aura, tumalikod at umalis sa Asher Sea Firm, pakiramdam na parang nakaligtas lang sila sa isang pagsubok. Sa kabila ng tiyak na pag-alam na ipinagbawal ng Cloud Sea Mainland ang pakikipaglaban at pagpatay, sino ba talaga ang makakapagsabi na si Huang Xiaolong ay hindi magamok ng biglaan, matigas ang ulo sa pagpatay sa kanila anuman ang parusa. Matapos mabawi ang kanilang katinoan, pareho silang nagliliyab sa galit sa kahihiyan. Ngayon lang, halos mainas na nila ang kanilang pantalon dahil sa nagbabantang aura ni Huang Xiaolong. Damdes Huang Xiaolong. Sa katunayan, pareho silang pumunta sa Asher Sea Firm para bumili ng isang bagay sa ilalim ng utos ng mga elder ng kanilang pamilya, ngunit hindi nila akalain na makakatakas sila kay Huang Xiaolong nang malapit na silang umalis. Matapos makumpirma na wala na talaga si Huang Xiaolong, umalis sina Zhao Chen at Xi Wei sa Asher Sea Firm. Hindi ko inaasahan na ang asong si Huang Xiaolong na iyon ay mabilis na makapasok sa God Realm. Sa mga mata ni Zhao Chen ay kumislap ng puot at selos. Sa pagtakas pabalik sa Peace Emperor World mula sa Martial Spirit World, si Zhao Chen ay nakatagpo ng maraming magagandang enkwentro, at sa ilalim ng patnubay ng Zhao family elders, ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Gayunpaman, hanggang ngayon, naabot pa lang niya ang 6th Order Saint Realm. Siyempre hindi alam ni Zhao Chen na si Huang Xiaolong ay nakapasok na sa peak early 2nd Order God Realm at natalo ang isang late 3rd Order God Realm bilang isang natatanging henyo. Ipinagpalagay niya na si Huang Xiaolong ay kakasulong lamang sa God Realm kamakailan, isang 1st Order God Realm. Napangiti si Xi Wei, kung nagmamadali siyang bumalik, sa lakas lang niya, ano ang magagawa niya? Sa pagkakataong ito, ang Ying family ay talagang nagpadala ng dalawang master ng 5th Order God Realm sa Martial Spirit World. Sa harap ng 5th Order God Realm, siya ay walang iba kundi isang parang langgam. Hindi lamang siya walang kapangyarihan na iligtas ang Martial Spirit World, walang kapangyarihang iligtas ang kanyang Huang family at ang kanyang mga nasasakupan, mawalan pa siya ng sariling buhay. Nakakalungkot na hindi natin mapapatay ng personal ang asong ito. Umisi si Zhao Chen. Mamaya, pagkatapos na patayin ng dalawang master ng pamilya Ying si Xiaolong, babalik tayo sa Martial Spirit World at sakupin ito. Isang malamig na kinanghang sumilay sa mga mata ni Xi Wei, yung mga taksil na bastard na nagtaksil sa atin at sumuko kay Huang Xiaolong, pagsisisihan ko sila ng 1,000 beses. Go! Dapat tayong bumalik. Si Zhao Chen at Xi Wei ay lumipad patungong silangan pagkalabas mula sa Changi City. Samantalang si Huang Xiaolong ay lumipad sa napakabilis na bilis nang lumabas siya sa Changi City. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mabilis na makabalik sa Martial Spirit World, ngunit ang pinakamabilis na paraan ay sa pamamagitan ng transmission array. Gayunpaman, ang transmission array ng Martial Spirit World ay hindi magagamit, maaari lamang siyang dalhin sa pinakamalapit na ibabaw ng mundo. Sa kasamaang palad, hindi pamilyar si Huang Xiaolong sa mga lokasyon ng transmission array ng Black Tortoise Galaxy, hindi niya alam kung ano ang pinakamalapit na mundo sa Martial Spirit World, kung saan siya maaaring ilipat. Ito.
Hindi ko rin alam ang kasalukuyang status ng transmission arrays ng Black Tortoise Galaxy. Sabi ng Dragon Emperor Aotai. Ngayon, maaari ka lamang magmadaling bumalik sa Black Warrior Institute at tanungin ang iyong master, dapat niyang malaman. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 568. Mga masters mula sa pamilya Ying. Itanong mo kay master. Si Huang Xiaolong ay labis na nababalisa habang pabalik mula sa Cloud Sea Mainland hanggang sa manor ng kanyang master. Kahit na ang paggamit ng transmission array, aabutin pa rin ng isang araw ang pahinga sa oras ni Huang Xiaolong kapag ang oras ay mahalaga. Kung makakabalik siya sa Martial Spirit World kahit isang araw na mas maaga, ang pagkakataon na maarang niya ang pamilya Ying ay tataas ng kaunti. Ngunit alam ni Huang Xiaolong na wala siyang magagawa sa sandaling ito kundi magmadaling bumalik sa instituto upang makita ang kanyang guro. Higit pa rito, hindi niya alam kung ilang master ang ipinadala ng pamilya Ying sa Martial Spirit World. Sa pagpapakita ng lahat ng kanyang trump card, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring labanan ng isang maagang Fourth Order God Realm. Ngunit ang tsansa na manalo ay napakaliit. Kung ang pamilya Ying ay nagpadala ng mga master na mas mataas kaysa sa unang bahagi ng Fourth Order God Realm sa Martial Spirit World, kung gayon ang paghihinang pabalik ni Huang Xiaolong ng mag-isa ay magiging isang walang saysay na pagsisikap sa huli. Siya ay magiging walang kapangyarihan laban sa kanila. Gayunpaman, nang si Huang Xiaolong ay nakarating sa transmission array ng Black Warrior City upang lumipat pabalik sa Black Tortoise World, ang transmission array sa harap niya ay naglabas ng maliwanag na ilaw habang ang isang lalaki at isang babae ay lumabas. Pinakamatandang senior apprentice na kapatid, third apprentice sister. Nagulat si Huang Xiaolong. Ang dalawang individual na lumabas mula sa transmission array ay walang iba kundi ang kanyang eldest senior apprentice na kapatid na si Liu Yun at third senior apprentice sister Qi Wen. Ikaapat na junior apprentice na kapatid. Hindi rin nila inaasahan na makakatakas sila kay Huang Xiaolong. Fourth junior apprentice kuya, saan ka pupunta? Nang mapansin ang pagkabalisa sa mukha ni Huang Xiaolong, nagtanong ang panganay na senior apprentice na kapatid na si Liu Yun. Nabalitaan ni Liu Yun ang tungkol sa kung paano pinalipad ni Huang Xiaolong si Li Dufeng ng isang hampas sa Misty Rain Mountain Range, kaya medyo kakaiba ang tingin ni Liu Yun nang tingnan niya ang kanyang bunsong apprentice na kapatid. Bago ang Outer Disciple Assessment, sinubukan pa niyang paalalahanan si Huang Xiaolong na bantayan sina Gu Deleng at Wang Baoyuan. Medyo kakaiba din ang paraan ng pagtingin ni third apprentice sister Qi Wen kay Huang Xiaolong. Noon pa man ay nakakabigla ang kanyang sariling talento, ngunit ngayon lang niya napagtanto na kumpara sa maliit na fourth junior apprentice na kapatid na ito, ang kanyang antas ng talento ay tila mababaw. Nang marinig ang kanyang panganay na senior apprentice na kapatid na nagtatanong, ikinwento ni Huang Xiaolong ang naunang kaganapan kay Liu Yun. Alam ko ang tungkol sa Iron Radix World na mayroong transmission array. Let's go, junior apprentice brother. Ako at ang iyong third senior apprentice sister ay pupunta sa Martial Spirit World kasama mo. Nang marinig na nasa panganib ang pamilya ni Huang Xiaolong, nabalisa rin siya, walang pag-aalinlangan na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Noong una, sa paglalakbay na ito sa Black Warrior City, sila ni Qi Wen ay nagpaplanong bumili ng isang bagay mula sa auction house, gayunpaman, hindi sila mapakali sa bagay na iyon ngayon. Ang mga salita ni Liu Yun ay nagpasaya kay Huang Xiaolong. Hindi niya inaasahan na ang kanyang panganay na senior apprentice na kapatid ay isang taong bihasa sa Transmission Arrays Network, bukod pa rito, kasama niya at ang third senior apprentice sister na handang samahan siya pabalik sa Martial Spirit World, hindi na siya nag-aalala tungkol sa Ying family. Kahit na hindi niya alam ang tunay na lakas ng kanyang panganay na senior apprentice na kapatid at third senior apprentice na kapatid na babae, alam niyang pareho silang 10th Order God Realm pataas. Matigas ang ulo tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya, hindi tinanggihan ni Huang Xiaolong ang kanilang alok. Kaagad, silang tatlo ay pumasok sa transmission array at umalis. Gayunpaman, hindi ito direktang one-way na paglipat mula sa Cloud Sea Mainland upang maabot ang Iron Radix World.
Ang mga transmission array, sa simpleng termino, ay isa lamang High God Realm Master na gumagawa ng teleportation formation batay sa kanilang pag-unawa sa batas sa kalawakan, ngunit ito ay limitado sa isang tiyak na distansya. Ang grupo ng tatlo ni Huang Xiaolong ay umalis mula sa Black Warrior City at dumating sa isang lugar na tinatawag na Cosmos World Surface. Sa pagdating, silang tatlo ay hindi nagpahinga, agad na nagmamadali para sa susunod na transmission out na naabot ang isang mundo na tinatawag na War World. Sa buong daan, dumaan sa mahigit isang dosenang transmission array, sa wakas ay narating nilang tatlo ang Iron Radix World. Ang paglipad mula sa Iron Radix World patungo sa Martial Spirit World sa kanilang pinakamabilis na bilis, ay magtatagal lamang ng isang araw, ayon kay Liu Yun. Gayunpaman, nang lumabas sina Liu Yun at Chi Wen mula sa transmission array ng Iron Radix World, pareho silang nabigla sa mga mukha. Sa tuwing gagamitin nilang tatlo ang transmission arrays, ang pinakamababang bayad ay kailangan nilang magbayad ng 1,000,000 Xuanwu coins bawat tao. Kaya naman, ang pinakamababang halaga para sa bawat paglipat para sa kanilang grupo ng tatlo ay 3,000,000 Xuanwu coins. Sa mahigit isang dosenang paglilipat, umabot ito ng halos 50,000,000 Xuanwu coins. 50,000,000 Xuanwu coins, kahit para sa 10th Order God Realm Masters tulad ni Liu Yun at Chi Wen ay hindi maliit na pagbabago. Ngunit binayaran ni Huang Xiaolong ang 50,000,000 Xuanwu na barya ng walang labis na pagsimangot. Sa loob-loob, nag-aalala sina Liu Yun at Chi Wen tungkol sa mga bayarin sa paghahatid sa simula dahil wala sa kanila ang nagdala ng ganoon kalaking pera nang lumabas sila mula sa institute. Sa sandaling ito, natangay sila ng kayamanan ni Huang Xiaolong. Alam ni Liu Yun at Chi Wen ang Martial Spirit World. Para sa kanila, ito ay mas mababa kaysa sa isang malayong kanayunan. Walang kaalam-alam sa mga iniisip na tumatakbo sa isipan ng kanyang mga senior apprentice, ang figure ni Huang Xiaolong ay tumamas sa langit sa sandaling siya ay lumabas mula sa transmission array, desperado na alamin ang sitwasyon sa Martial Spirit World. Ang kanyang ina, ama, kanyang kapatid na babae at kapatid na lalaki. At saka, Shi Xiaofei. Ang mga pamilyar na mukha ng kanyang pamilya ay umiikot sa kanyang isipan. Sa tuwing iniisip niya na ang mga master ng pamilya Ying ay nakarating na sa Martial Spirit World, sumagi sa kanyang isipan na maaaring kumilos na sila laban sa Huang family, nakagawa na ng hakbang kay Shi Xiaofei, o mas malala pa, ang buong Huang family at Shi Xiaofei nakatagpo na ng kamalasan. Si Huang Xiaolong ay naging mas nababalisa, napuno ng pagkabalisa, at sinakta ng matinding pagkakasala. Kung sakasakaling may mangyari talaga sa kanyang mga magulang at sa iba pa, hinding-hindi siya hahayaan ng kanyang konsensya sa buong buhay niya na maging kalmado. Dahil siya ang pumatay kay Ying Tian. Siya ang dahilan kung bakit nagpadala ang pamilya Ying ng mga high-level master sa isang maliit na Martial Spirit World. Ika-4 na junior apprentice kapatid, huwag kang masyadong mabalisa. Magiging okay din sina Tito at Auntie. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na naging mas desperado at nababalisa sa ikalawa, nagsalita si Liu Yun upang bigyan siya ng katiyakan. Tama iyan, kapatid na pang-4 na junior apprentice. Tinubukan din ni Chi Wen na aliwin si Huang Xiaolong, inimbestigahan namin ang tungkol sa pamilyang Ying na iyon kanina, isang pamilya mula sa Twin Celestial World, na matatagpuan malayo sa Martial Spirit World. Kahit na ang isang mid-level na God Realm Master ay lumipad ng buong bilis, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 2 buwan upang makarating sa Martial Spirit World. Sa makatuwid, ang mga taong iyon mula sa pamilya Ying ay malamang na hindi pa dumarating. Kung gusto ng Ying family na harapin ang Martial Spirit World, magpapadala sila ng pang-4 o 5th Order God Realm Master. Tintay na nagsuri si Liu Yun. Ang mga pagkakataon na sila ay magpadala sa mga high-level na master ng God Realm ay baliwala. Ito ang conclusion ni Liu Yun na isinasaalang-alang ang Ying family at ang sitwasyon ng Martial Spirit World. Bago ipadala ang mga tao sa Martial Spirit World, ang pamilya Ying ay tiyak na nakakalap ng impormasyon tungkol sa Martial Spirit World mula sa Zhao at Exi families. Sa kasalukuyan, walang eksperto sa God Realm sa Martial Spirit World. Ang pagpapadala lamang ng 2 o 3 Second Order o Third Order God Realm Masters ay higit pa sa sapat upang sakupin ang buong Martial Spirit World.
Sa makatuwid, hinuhusgahan ni Liu Yun na ang mga master na ipinadala ng Ying family ay hindi lalampas sa Fifth Order God Realm. Sa pakikinig sa mga salita ni na Liu Yun at Chi Wen, bahagyang huminahon ng balis ang puso ni Huang Xiaolong. Bahagya lang. 3 tao ang lumipad sa kanilang pinakamabilis na bilis patungo sa Martial Spirit World. Habang ang tatlo ay patuloy na nagpapaliit ng distansya sa Martial Spirit World, sa isang lugar sa malawak na kalawakan, may 2 pang tao na lumilipad ng napakabilis sa parehong direksyon. Parehong nakasuot ng purple brocade robe ang 2 lalaki, isang matanda at isang bata. Mataba ang matandang lalaki, kabaligtaran naman ang binata. Ito ay hindi maikikaila na isang kakaibang kombinasyon. Nasa unahan ng martial world, darating tayo sa kalahating araw pa. Ang matabang matandang lalaki ay nagsabi, kung ako ang bahala, ang isang mahinang mundong ibabaw tulad ng martial spirit world ay napakaliit para sa patriarch na talagang magpadala sa amin, ang kambal na bayani ng pamilya Ying. Masyadong maingat ang patriarch. Sinabi ng maliit na payat na binata, kapag nakarating na tayo, patayin mo na lang muna ang lahat ng miyembro ng Huang family. Pagkatapos nating makuha ang Huang Xiaolong na iyon, dapat nating tamasahin ang mga bunga ng ating paggawa sa loob ng ilang araw. Sa nakalipas na 2 buwan, minamadali nila ang buong paglalakbay. Ito ay mapurol at nakakainip, kahit na ang kanilang ibabang bahagi ay tila naglalabas ng baho. Tumawa ang matabang matandang lalaki, sinasabi ng mga sabi-sabi na ang tinatawag na numero 1 kagandahan ng Martial Spirit World, si Shi Xiaofei, ay mas maganda pa kaysa kay Zhou-Ying ng ating Twin Celestial World. Sa katunayan, talagang dapat nating gantimpalaan ang ating sarili at magsaya ng kaunti. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 569. Wasakin ang Huang Clan Manor mula itaas pababa. Zhou-Ying? Ang murang pute? Kung hindi dahil sa proteksyon ng full family, pinatay ko na siya. Nagalit ang payat na binata, maaga o huli, darating ang araw na kailangan niyang lumuhad sa harap ko at dilaan ang aking mga daliri sa paa. Iniba ng matabang matandang lalaki ang usapan, huwag na nating pag-usapan si Zhou-Ying, iyan murang kalapitang mababa ang lipad. At muli, hindi ko inaasahan na ang batang si Ying Tian ay mamamatay sa kamay ng isang bata na hindi man lang kalahating hakbang na God Realm. Kung hindi ay hindi kami inutusan ng Patriarch na hulihin itong si Huang Xiaolong na buhay. Nagpatuloy ang payat na binata, pagkatapos makuha siya, ang Patriarch ay tiyak na gustong pilitin ang cultivation technique na ginagamit niya sa kanya, pati na rin ang pagsasaliksik sa bloodline at potensyal sa kanyang katawan. Ang pares ng Campbell na bayani, ng Ying family na ito ay nag-chit-chat habang patuloy silang lumilipad ng napakabilis patungo sa Martial Spirit World. Nagkataon, galing sila sa tapat ng direksyon ni Huang Xiaolong. Ang isang grupo ay lumalapit sa Martial Spirit World mula sa hilagang bahagi, habang ang isa naman ay nagmamadaling pabalik mula sa timog na direksyon. Kawalang hanggan na kalawakan, habang papalapit si Huang Xiaolong, mas lumalakas ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng isa pang maikling distansya ng paglipad, si Huang Xiaolong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at inilabas ang makajos na mount. Sumipati na rin ang natitirang 5 Divine Grade Spirit Stones, inilalagay ang mga ito sa gitna ng 10 Buddha Formation. Ang iba pang paraan ay ginawa gamit ang makajos na mount. Zumi. Para naman sa taong namamahala sa pag-activate ng formation, ito ay ang panganay na senior apprentice na kapatid na si Liu Yun. Sa pagtingin sa makajos na Mount Zumi at mga divine grade na mga espiritong bato, si Liu Yun at Chi Wen ay muling nanandyes ng palihim. Ang Space Divine Artifact tulad ng Godly Mount Zumi ay napakabihirang sa buong Black Tortoise Galaxy. Gayunpaman, kasama si Liu Yun sa Taiman at mga Divine Grade Spirit Stones bilang pinagmumula ng enerhiya, ang kanilang bilis ay talagang mas mabilis kaysa dati. Kawalang katapusang madilim na espasyo, ang makajos na Mount Zumi ay mabilis na dumaan na parang isang asteroid na naglalayon sa Martial Spirit World. Sa loob ng mga teritoryo ng Duanren Empire sa Martial Spirit World, isa na namang mapayapang araw sa Huang Clan Manor.
Mahigit 300 Saint Realm expert ang nakatago sa mga sulok, pinoprotektahan ang kaligtasan ng Huangclan Manor. Sa loob ng Huangclan Manor, pumajejek ang tawa habang ang dalawang figure ay nagtitigan, nakikipagpalitan ng kamao sa isa't isa sa hangin sa itaas ng square sa harap ng hall. Isang malakas na putok ang umalingaw at naghiwalay ang dalawang figure sa isa't isa. Sa isang tabi ay isang lalaki na mga 30 at ang kabilang panig ay isang kabataang hindi hihigit sa 13 hanggang 14 na taong gulang. Haha, little uncle, kung hindi ka magsusumikap, sa susunod na 2 taon, hindi ka na magiging kalaban ko. Humisi ang binata. Sige at maging proud ka. Alam kong mas maganda ang talent mo kaysa sa akin. Ang alam mo lang pumunta para sa sparring, hintayin mo na bumalik ang kuya mo, sa oras na iyon, hanapin mo ako kung maglakas loob ka. Pang-aasar ng binata. Ang binata at binata na ito ay walang iba kundi ang pamangkin ni Huang Xiaolong, si Guo Xiaofan, at ang nakababatang kapatid, si Huang Xiaohai. 6 na taon na ang lumipas mula noong umalis si Huang Xiaolong sa Martial Spirit World. Ang maliit na bata mula noon ay lumaki na bilang isang mabuting binata. Napangiti si Guo Xiaofan, kalimutan mo na ito, makipag-sparring kay Big Uncle gamit ang kaunting lakas ko, ito ay pang-aabuso sa sarili. Nagtawanan ng dalawa. Sa mismong oras na ito, dalawang figure ang pumasok sa Martial Spirit World mula sa kalawakan sa labas, na dumaan sa magulong layer ng espasyo nito, na nakatayo ng mataas sa kalangitan sa itaas. Ang dalawang lalaking ito ay eksaktong kambal na bayani ng pamilya Ying. Sumilip sa mga bundok at ilog sa ibaba, umiling ang matabang matandang lalaki. Ang tanawin ng Martial Spirit World na ito ay hindi masama, ngunit ang espiritual na enerhiya ay masyadong manipis. Sa Great God Fin War noong taong iyon, ang Martial Spirit World ay nagdusa ng pinakamaraming pinsala, lahat ng God at High God Realm Warrior nito ay bumagsak. Sino ang nakakaalam kung ilang daang libong taon ang aabutin para makabawi? Hinimok ng payat na binata, halika, huwag kang tatayo lang dito at tumingin. Kahit na dumating muli ang dakilang hukbo ng Devil Supreme sa susunod, wala itong kinalaman sa atin. Hawak ng mga tao sa itaas ang langit, bilasan natin at tapusin natin ang ating gawain. Ang dalawang lalaki ay naging isang bahid ng liwanag na wala sa isang kisap mata. Sa isang kisap mata, sila ay nakatayo sa hangin sa itaas ng Snowwind Continent. Maghanap ng isang Saint Realm Warrior para sa mga direksyon. Ang matandang lalaki ay naglahad ng kanyang espiritual na kahulugan, at ang dalawang lalaki ay nawala sa paningin, na lumilitaw sa itaas ng isang mataas na tuktok ng bundok. Bahagyang idiniin ng isang palad sa tuktok at ang buong bundok ay gumuho sa hindi mabilang na mga particle ng alikabok ng walang kahit isang tunog. Sa tuktok ng bundok na iyon, ang Saint Realm Warrior na naglilinang doon ay paralisado sa takot. Sa isang simpleng kilos, naramdaman ng Saint Realm Warrior ang kanyang katawan na hinaila pataas ng hindi niya kontrolado sa harapan ng payat na binata. Isang bakas ng purple ang sumilay sa mga pupil ng payat na binata habang ang isang purple light beam ay tumusok sa noo ng Saint Realm Warrior. Nawala ang ningning ng mga mata ng Saint Realm Warrior, natulala na parang hinuberen ang kanyang kaluluwa. Aling imperyo ito? Springfall Empire. Halika, dalhin mo kami sa Huangclan Manor ng Luotong Kingdom. Ang Saint Realm Warrior na iyon ay magalang na sumunod, lumipad sa harapan habang inaakay niya ang dalawa patungo sa Huangclan Manor ng Luotong Kingdom. Ang Springfall Empire ay nasa tabi mismo ng Duanren Empire. Hindi nagtagal at tumawid sila sa teritoryo ng Duanren Empire. Makalipas ang 3 oras, ang kambal na bayani ng pamilya Ying ay nakatingin sa Huangclan Manor na katunggali ng isang imperial na palasyo. Ang matandang lalaki ay unang nagsalita, ang Huang Xiaolong na ito ay talagang naglagay ng maraming pag-iisip at mapagkukunan sa lugar na ito, upang aktwal na maglagay ng higit sa 300 Saint Realm Warrior upang protektahan ang isang maliit na Huangclan Manor. Mahigit sa 300 Saint Realm Warrior ang maaaring makatiis sa First Order God Realm. Ang payat na binata ay ngumuso, ngunit sa harap natin, hindi ito sapat. Habang sinasabi niya iyon, sinundot ng kanyang daliri ang Huangclan Manor sa harapan, na parabang nanunundot siya ng bula. Sa
Sa isang iglap, ang hangin sa itaas ay dumagundong ng malakas na parang kulog sa isang maaliwalas na araw. Pagkatapos, ang lupa ay yumanig ng malakas na parang hindi ito titigil, at isang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkawasak ang bumalot sa Huangclan Manor. Ang lahat sa loob ng Huangclan Manor ay naging ashen. Ano bang nangyayari? Sa kalangitan sa itaas, lumilitaw ang mga anino mula sa maraming sulok habang ang lahat ng mga gwardya ng Saint Realm ng Huangclan Manor ay nagpahayag ng kanilang sarili. Ang siksik, napakapangit na multo na aura ay bumuga mula sa bandila ng mga diablo at ghosts, na naging isang daloy ng masasamang espiritu na sumasakop sa buong Huangclan Manor. Espiritual na tool sa pagbuo ng array. Bahagyang nagulat ang matandang lalaki nang makita ang watawat na umaaligid sa kawalan, bago masayang tumawa, nakakatuwang sorpresa, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito ang martial spirit world. Pagamat medyo mababa ang grado nito, isa pa rin itong kayamanan na nagkakahalaga ng ilang Xuanwu coins. Umangat ang kanyang kamay, pumipitik patungo sa bandila. Isang lilang higanteng kamay ang nabuo mula sa kung saan man dumaan ang higanteng lilang kamay na ito, lahat ng masasamang espiritu mula sa bandila ng diablo at ghosts ay naglaho. Nanginginig ang watawat at sa ilang sandali, nabunot ito mula sa kawalan ng higanteng kamay na kulay ube. Ang mga guhit ng liwanag ay lumipad mula sa Huangclan Manor, ito ay ang mga miyembro ng Huang family. Ang Saint Realm Warriors na inatas ang protektahan ng Huangclan Manor ay mabilis na naglunsad ng mga pag-atake patungo sa matandang lalaki at payat na binata. Tinakpin ng mga kamao at palad ang langit. Habang pinagmamasdan ng mga alon ng mga kamao at palad na nakadirekta sa kanila, ang payat na binata ay sumangot ng may paghamak, isang grupo ng mga langgam ang nangahas na salakayin tayo. Tulad ng paghampas ng mga nakakainis na langaw, ang kanyang kamay ay hamampas sa mga pag-ataking ito na parang wala lang. Tumagundong ang malalakas na pagsabog. Sa susunod na sandali, ang mahigit 300 Saint Realm Warriors na inatas ang bantayan ng Huangclan Manor ay pinadala ng sabay-sabay. Ang ilan sa kanila ay sumabog pa sa himpapawid. Kawala pang isang hininga, mahigit 300 Saint Realm Warriors ang namatay o malubhang nasugatan. Natalo sa pinakamapangwasak na paraan. Namutla ang bawat miyembro ng Huang family sa eksenang ito. Sino ka? Si Zhao Shu at Zhang Fu ay nakatayo sa harap ng Huang family, hamarang sa harap nila, pinagmamasdan ng matandang lalaki at matangkad na binata ng may kaba. Sino tayo? Ang payat na binata ay nanunuya, para lang mamatay ka ng matiwasay na nalalaman kung sino ang pumatay sa iyo, maaari kaming maging bukas palad at sabihin sa iyo. Kami ay mga elder ng pamilya Ying ng Twin Celestial World. Pinatay ni Huang Xiaolong ang disipulo ng ating pamilya Ying, si Ying Tian. Ang layunin namin sa pagkakataong ito ay lipulin ang Huang family mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang preceptor ng Deities Templar, si Ying Tian. Namutla ang kanilang mga mukha, walang nag-aakalang ito ang pamilya Ying. Ang matandang lalaki ay biglang hinampas ng palad sa kawalan, na winalis sina Zhao Shu at Zhang Fu na humaharang sa harap ng Huang family. Marahas na bumulwak ang dugo mula sa mga bibig ni na Zhao Shu at Zhang Fu nang bumagsak sila ng husto sa bundok sa likod ng Huangclan Manor. Iniwan si Custodian Zhao. Tamang tagapag-alaga Zhang. Lahat ng miyembro ng Huang family ay sumigaw sa alarma. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 570. Ay Fifth Order God Realm Master. Ang matandang lalaki ay hindi man lang lumingon sa direksyon ni na Zhao Shu at Zhang Fu matapos silang tanggayan. Lumingon siya sa mga tainga ng Huang family, sabihin kay Huang Xiaolong na gamulong dito. Ang kanyang mahinang boses ay humalingaw-ngaw na parang galit na kulog na nanginginig sa isipan ng bawat miyembro ng Huang family, na naging sanhi ng lahat ng pagsusuka ng dugo mula sa tumatagos na shockwave. Wala dito ang kuya ko.
Sa gitna ng grupo ng mga tao ay lumabas si Guo Xiaofan sa harapan na may galit na nagniningning sa kanyang mga mata, para sabihin sa iyo ang totoo, ang aking kuya ay isa ng alagad ng Black Warrior Institute, kung maglakas loob kang patayin kami, hinding-hindi ka patatawarin ni Big Uncle. Isang alagad ng Black Warrior Institute. Parehong natigilan ang matandang lalaki at payat na binata, ni isa sa kanila ay hindi nag-isip ng posibilidad na si Huang Xiaolong ay wala sa martial spirit world. Isang alagad ng Black Warrior Institute. Ang payat na binata ay ngumisi, munting kaibigan, muntik mo na akong takutin ngayon lang. Ang kanyang mga salita at tono ay puno ng walang humpay na panunuya. Napamura din ang matabang matandang lalaki, paano kung siya ay isang disipulo ng Black Warrior Institute? Sa tingin mo matatakot ang ating pamilya Ying sa isang panlabas na disipulo ng Black Warrior Institute? Sa katunayan, para sa pamilya Ying, ang isang taong katatapos lang sa pagsusuri sa pagpili ay napakaliit para ituring na banta. Tinusuri ng payat na binata ang mga mukha ng Huang family, ngunit nang iangat niya ang kanyang kamay na naghahanda na patayin silang lahat ng minsanan, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Nakita niya si Shi Xiaofei sa mga tao sa ibaba. Nang mapansin ang paghinto sa mga kilos ng payat na binata, sinundan ng tingin ng mataba na matandang lalaki ang kanyang tingin. Nang makita ang bagay sa kabilang dulo, nagliwanag din ang mata ng matandang lalaki. Little Beauty, ikaw ang tinatawag nilang number 1 beauty ng martial spirit world, Shi Xiaofei, tama ba? The Lin Yang Man revealed a lecherous grin, a real beauty indeed. Mas mataas ng ilang puntos kaysa sa murang kalapiting iyon, si Zhou Ying. Yehe, virgin pa rin? What a pleasant surprise. Kinagat niya ang labi niya sa dulo. Sumama ang matabang matandang lalaki na may kasamang kalokohan, isang puwersa mula sa kanyang palad ang madaling hinayla palabas si Shi Xiaofei mula sa grupo, kaya lumipad siya sa langit kung nasaan sila. Namutla si Shi Xiaofei. Tinubukan niyang lumaya, ngunit sa kanyang pagkadismaya, hindi talaga siya makagalaw kahit isang pulgada habang siya ay lumilipad, patungo sa dalawang lalaki. Iniwan si Shi Xiaofei na umaaligid sa kanilang harapan, ang matabang matandang lalaki ay lumapit kay Shi Xiaofei, ang kanyang ilong ay kumunat habang siya ay gumawa ng ilang labis na pagsinghot sa walang bahid na pabango na nagmumula sa kanyang katawan. Lasing mula sa kanyang bango, ang masamang liwanag sa mata ng matandang lalaki ay tumaas, at sa parehong oras, ang kanyang ibabang bahagi ng lalaki ay nagkaroon ng agarang reaksyon. Xiaofei. Sister Xiaofei. Lahat sa ibaba ay sumigaw sa alarma. Tumingin ang matabang matandang lalaki sa mga miyembro ng Huang family. Hehe, mamatay ka na. Isang makapal na hangarin sa pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata, ang kanyang kanang palad ay nakataas at bumagsak sa karamihan ng Huang family. Nang ang pag-atake ng palad ay magpapalipad na sa lahat, isang biglaang liwanag ng espada ang lumipad mula sa kawalan, agad na hiniwa ang marka ng palad ng matabang matandang lalaki sa dalawa. Sandaling natigilan ang lahat ng naroon. Sa susunod na sandali, tatlong silwete ng tao ang sumutsyot sa hangin mula sa malayo. Kuya Huang. Xiaolong. Nang makita nila kung sino ang isa sa tatlong tao, tuwang-tuwa ang bawat miyembro ng Huang family, sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang tatlong tao ay walang iba kundi sina Huang Xiaolong, Liu Yun, at Qi Wen na sumugod mula sa Cloud Sea Mainland. Ang matabang matandang lalaki at ang payat na binata ay parehong pumutok sa paligid, ang kanilang mga mata ay mapanganib na naningkit sa pagkagambala. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ng tatlo ni Huang Xiaolong ay dumating sa Huang Clan Manor, kuminto sa harap ng lahat. Isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Agad na napansin ng matabang matandang lalaki at ng kanyang kasama ang panloob na damit ng disipulo kay Huang Xiaolong. Pareho silang nabigla sa loob at tahimik na nagpalitan ng tingin. Kung si Huang Xiaolong ay isang karaniwang panlabas na disipulo ng Black Warrior Institute, ang dalawa sa kanila ay walang anumang pag-aalinlangan, gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi umaasa na si Huang Xiaolong ay mapopromote bilang isang panloob na disipulo sa napakaikling panahon. Ang pagpatay sa isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute ay magiging mahirap. Pagkatapos ay tumingin ang kambal na bayani ng Ying family kina Liu Yun at Qi Wen.
Dahil hindi sinuot ni Liu Yun at Chi Wen ang kanilang Black Warrior Institute Grand Elder Robe, napagkamala ng dalawang lalaki na sina Liu Yun at Chi Wen ay mga kasama ni Huang Xiaolong. Bukod dito, itinago ni Liu Yun at Chi Wen ang kanilang mga aura, isang bagay na hindi pinansin ng kambal na bayani ng pamilya Ying. Sa kanilang palagay, ang lakas na mayroon ng mga kasamahan ng isang bagong na-promote na inner disciple tulad ni Huang Xiaolong ay hindi masyadong mataas, malamang sa pagitan ng second o third order God Realm. Kawakas ay nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong nang dumating siya, nakitang maayos ang lahat ng miyembro ng Huang family. Gayunpaman, nang mapansing nasugatan sina Zhao Shu at Zhang Fu sa di kalayuan, hindi alam kung patay o buhay pa sila, pati na rin ang maraming bangkay ng mga gwardya ng Huang Clan Manor ng Saint Realm Warrior, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Sa huli, nahuli siya ng kalahating hakbang. Napuno ng sakit ang kanyang puso habang nakatingin sa figurang bihag sa pagitan ng dalawang lalaki. May bahid ng dugo na umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Ti-asterisk man kayong dalawa. Tinabi ni Huang Xiaolong sa pamamagitan ng pagnangalit ng mga ngipin, ang kanyang nagyayelong ngunit galit na mga mata ay nanlilisik sa dalawang lalaki. Bawat salita ay mabagal at sinadya. Naramdaman ang matinding pagpatay na nagmumula sa katawan ni Huang Xiaolong, sa halip ay natawa ang dalawa. Huang Xiaolong, sa tingin mo, ang pagmamadali sa pagbabalik ay magbibigay daan sa iyo na iligtas ang iyong Huang family. Tumawa ng malakas ang matabang matandang lalaki, baka hindi ako maglakas loob na patayin ka dahil ikaw ang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, gayunpaman, ang mga miyembro ng Huang family ay hindi mga panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Mabuti pa ngayong nakabalik ka, papatayin ko sila isa-isa sa harap mo. Sumigaw ang payat na binata, ngayon ay mapapanood mo na kung paano namatay ang iyong pamilya sa harap mo. Masayang idinagdag ng matabang matandang lalaki, pagkatapos nito, dahan-dahan nating aalisin ang mga damit ni Shi Xiaofei na patong-patong. Hayaan natin siyang matutunan ng kaunti ang kahangahangang kasanayan ng ating mas mababang bahagi. Huwag kang mag-alala, tinitiyak namin na maderama ng iyong babae na parang nasa langit na siya. Parehong lalaki ang natawa sa sarili nilang biro, bastos at walang prinsipyo. Ang layunin ng pagpatay ay lumalim sa mga mata ni Huang Xiaolong, ngunit huminga siya ng malalim at bumaling kay Liu Yun at Chi Wen, kailangan kong problemayan si eldest senior apprentice brother at third apprentice sister para tumulong. Pero, huwag mo pa silang patayin. Masasabi ni Huang Xiaolong na ang dalawang master na ito mula sa pamilya Ying ay fourth order God Realm o mas mataas. Kung siya ang lalaban, hindi siya kumpiyansa na may iligtas niya si Shi Xiaofei, kaya naman, mahihirapan lang siya sa kanyang mga nakatatanda. Ikaapat na junior apprentice kapatid, ipaubaya mo na sa amin. Tumango sina Liu Yun at Chi Wen sa tabi niya. Hindi sila kumilos ng mas maaga dahil hinihintay nila ang desisyon ni Huang Xiaolong. Sinabi ni Chi Wen kay Liu Yun, eldest senior apprentice brother, manatili ka lang, ako lang ay sapat na. Dalawang tanging 5th Order God Realm ang hindi tumawag para sa dalawang 10th Order God Realm para harapin sila. Ang matabang matandang lalaki at ang payat na binata ay lalong tumawa nang marinig ang mga salita ni Chi Wen, na parang nakarinig lang sila ng isang nakakatawang biro. Munting sisiw, marahil ay hindi mo alam ang aming malakas na lakas, tumatawa pa rin ang payat na binata habang kinakausap niya si Chi Wen. Sa totoo lang, marami kaming sinasabi sa iyo, kami ay mga master ng 5th Order God Realm. Nang bumagsak ang kanyang mga huling salita, ganap niyang inilabas ang kanyang 5th Order God Realm aura, na sinundan ng matabang matandang lalaki. 5th Order God Realm. Ang Huang family ay napabulala sa takot. Kuya Huang, tumakbo ka agad. Pinaliwala ni Shi Xiaofei ang kanyang sariling kaligtasan, sinisigawan si Huang Xiaolong. Sa sandaling ito, kumilos si Chi Wen. Ang kanyang pinalawak na kamay ay kumikinang na may malajay na kinang. Sa sandaling iyon, nawala ang kampante na tawa sa matandang lalaki at payat na binata, napalitan ng takot, kawalan ng pag-asa, at kawalan ng paniniwala. Ay ikaw, isa kang mataas na antas na master ng God Realm. Halos magkasabay na umuutal ang dalawang boses. Ang kanang palad ni Chi Wen ay gumawa ng mahinang pagtulak pasulong.
Oof! Ang kanilang mga damit ay sumabog sa mga piraso, ang dugo ay bumulwak ng hindi mapigilan mula sa kanilang mga bibig. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, dalawang katawan ang bumagsak sa lupa na parang mga patay na aso, na bumagsak ng husto sa lupa. Tiyanig ng marahas na pagyanig ang lupa, na nagtaas ng makapal na tabing ng buhangin at alikabok. Pinawi ni Chiwen ang kanyang palad, binalot ng lamig ang kanyang maselang mukha habang tinitingnan ang kanyang gawa. Sa kanyang paligid, si Shi Xiaofei at ang mga miyembro ng Huang family ay napanganga sa gulat. Dalawang master ng Fifth Order God Realm ang hinarap ng ganoon lang. Hindi nakakagulat si Huang Xiaolong ang resultang ito. Sa pagtingin sa 2 taong nahulog, isang matalim na kinang ang kumislap sa kanyang mga mata. Isang puwersa ng pagsipsip ang umikot mula sa kanyang palad, na inilalapit sa kanya ang marupok na katawan ng 2 lalaki. Nagkapira-piraso ang kanilang mga damit, na tumambad sa kanilang buong hubad na katawan sa sikat ng araw. Ang tingin ni Huang Xiaolong ay nasa ibabang bahagi nila. Bigla niyang itinaas ang kanyang paa, at sa 2 mabilis na sunod-sunod na pagkilos, isang sipa ang bawat isa sa kanilang ibabang bahagi ng katawan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.